Son Jingsuan ng Shangjingsun Clan. Taas, 169 cm. Nangangasiwa ng 50% ng ari-arian ng Son family. Yaman, 300 bilyon. Chu Yuntang ng Shangjingchu Clan. Taas, 170 cm. CEO ng Chu Corporation. Yaman, 200 bilyon. Sulening ng Shangjingsu Clan. Nag-aaral ng 2 PhD sa Harvard. Walang karanasan sa pagligaw. Taas, 172 cm. Teka, sandali. Ano bang? Ginoong Ye, 5 taon na ang nakalipas. Ninakaw mo ang aming tala ng kapanganakan. Gumamit ng ipinagbabawal na sining ng langit upang baguhin ang kapalaran at palitan ang mga tadhana. Ngayon kaming tatlo, may utang na kasundo ang pangmaharlikang kapalaran. Dumating na ang takdang panahon. Bumalik sa Shangjing kasama namin upang tuparin ang mga kasunduan. Nakikiusap kami. Bumalik para tuparin ang mga sumpa. Ang disipulo ko ba? Na si Song Qiandu ang nag-utos. Si Grandmaster Song nga ang nagutos. 3 taon na akong may asawa. Umalis na kayo. May asawa. Kung tatanggihan mo ang kasal, ang yaman ng aming 3 pamilya ay Sa pamamagitan ng makalangit na mekaniko, kinokontrol ko ang mga sinulid ng sansinuko. Ako si Itche, ang dahong nagtatakip sa langit. Hindi magdudulot ng kapahamakan sa inyo. hindi kami mag-aalangan. Kung ayaw mo, babawiin namin ang hiling. Sinabi ni Grandmasters na ihatid ang kusmosong memorya. Dumalo sa piging ng tadhana. Piging ng tadhana. Magtitipon ang mga pantas ng langit kasama ang kapalaran ng South Seat upang maghati sa pasanin. Natatakot siyang ang 3 sumpa ay masyadong mabigat para sa isa. Maaaring ikapahamak mo. Ang sama-samang kapalaran ng South Seat ang makakatulong magpanatili. Mapagmalasakit ang aking disipulo. Tatanggapin ko ang alay. Maaari na kayong umalis. Kyuyon, tulungan mo ako dito. Kyuyon, anong ginagawa mo? Maghiwalay na tayo. Gusto kong malaman ang dahilan. Walang dahilan, ganun lang kasimple. Ang pamilyang Shen ay hindi para sa tulad mong basura. Bakit? Yeti yan. Hindi ka ba makahanap ng tunay na trabaho? Araw-araw na pagsusuri sa kapalaran, niloloko mo lang ang sarili mo. Ang reputasyon ng pamilyang Shen ay nasira dahil sa iyo. Kyuyon, Nagpanggap kang Celestial Master para lokohin ang buong pamilya. Nagpakasal ako ng walang alam. Kung talagang may kakayahan ka, tatanggapin ko ang kapalaran. Pero nitong 3 taon, pabigat ka lang sa amin ng loloko ng mga tao. May nagawa ka bang kahit isang bagay para sa pamilya? Balak mo ba maging walang kwenta habang buhay? Kyuyon, pakinggan mo ako. Wala nang paliwanagan. Kung tunay kang Celestial Master, bakit ka nagluloko sa kalye? Ang kakarampot mong kinikita ay walang halaga sa amin. Basura ka talaga. Pagbabago ng kapalaran ng Shen, pagsasaayos ng tadhana, puro kasinungalingan. Ang tunay na Celestial Master ay iginagalang na tao sa kabisera. Sinusunod ng mga dakilang angkan, habang ikaw, hindi karapat-dapat maging alipin nila. Yeti yan. Simple lang ang hiling ko. Magkatrabaho kang maayos. Maaari kitang kilalanin, pero wala kang pag-asa. Hindi ko na kaya ng kahihiyan. Hindi ko kailanman nagsinungaling sa kahit sino, pero ang diborsyo ay magdudulot. Pag pumirma ka, parurusahan ka ng langit. Binabanta mo kami Sinuntok mo ako. dahil sa kakabulok mo. Walang yakang bata, tigilan ang pananakot gamit ang mga sumpa ng langit. Totoo ang sinasabi ko. Walang silbing gago, sa kakaunting kakayahan mo. Walang saysay ang pagsumpa sa amin. Marahil, nangangarap ka. Kahit may banal na hustisya, ang mundong ito, kakayanin ito ng Shen Clan. Walang kwenta. Kilala mo ito? Ito ay imbitasyon sa Celestial Banquet. Espesyal na pagkakataon. Para lang sa mga dalubhasang mandirigma sa buong bansa. Inorganisa ni Master Song Qiandu ng Skywatch Pavilion. Sa hamak na kalagayan mo, hindi ka karapat-dapat dumalo dito. Wala kang karapatang humusga sa akin. Basura ka. Isang palam unong. Sa loob ng 3 taon. 3 taon ng kasal, nagtangka ka man. Kung nagsumikap ka ng tapat, imbes na mandaya, hindi tayo maghihiwalay. Madilim na pamamaraan. Exact kung ikukumpara sa Luklan. Wala kang kwenta. Binata Lu, anong dahilan ng pagpunta mo? Ginoong Lu. Yun, huwag matakot. Kung gagawa ng problema ang basurang ito, ipapakita ko sa kanya ang kapangyarihan ng Luklan. Ikaw pala si Yeti yan. At ikaw? Ako si Lu Wanfeng, tagapagmana ng Law Exorcists, at tagapagtanggol ni Kyuyon. Sa kabila noon, makipaghiwalay ka ngayon din, o gagamitan kita ng mga mahiwagang sining para paglaho pa. Syempre naman, hindi lang simpleng bagay. Ang dahilan ng pagdating ko, nakakuha ko para sa Angkang Shen ng pagkikita kay Grandmaster Song. Si Grandmasters, yung bantog na, maestro sa Shangjing na, si Song Qiandu. Exact sa koneksyon ng ama ko, magiging alagad na kayo ni Grandmaster Song. Alagad ni Grandmaster Song. HM. Totoo ba?
ba to, Ginoong Lu? Ang ama ko ay matandang Celestial Master ng Chonji Bureau. Paano magiging peke ito? Sa 3 araw, ang estado ng Angkang Shen ay tataas ng husto. Tataas ang antas natin. Ikaw na may apelyidong Ye, pirmahan mo na ang kasulatan. Ang mga Shen ay magiging isang pangunahing angkan na hindi mo abot, isa ka lang hamak na daga, na dapat sa kanal. Mabulok ka sa pagkawala, hindi ka nakarapat-dapat sa prestihiyosong angkan Shen. Kung hindi dahil sa akin. Tanggap kaya kayo ni Song Chandu? Yeti yan. Huwag kang magmalabis. Mandurugas ka na manghuhula. Paano mo kakilala si Grandmaster Song? Manghuhulang manloloko. HM, meron pa palang. Ganitong manlilinong nabubuhay. Putang inang Yeka. Di mo pa nakita tunay na Celestial Master? Pumunta ka sa Celestial Banquet sa 3 araw. Doon, banggitin mo lang ang pangalan kong Lu Huanfeng. At maayos kang pagtitingin. Kunin mo ang card ko. Maghihintay ako sa Celestial Banquet. Isang piging lang. Kung pupunta ako o hindi, walang makakapigil sa akin. Kang Luna basura ka. Di ka karapat-dapat sa titulong Celestial Master. Yeti yan. Pangahas ka. Ba't ganyan ang pagtrato mo kay binata? Pirmahan mo na ang kasulatan at umalis ka na sa pamilyang Shen. 3 taon na tayong magkakilala. Ayaw kong makitang magdusa ka pag alis mo. Ito'y 10 milyong dolyar. Ituring mo na lang itong kabayaran mula sa pamilyang Shen. Ayaw ko sa maruming pera ninyo. Sige, gawin mo ang gusto mo. Pirmahan mo na lang ang dokumentong ito. Lu, gago ka. Ginulo mo ang tadhana ko at ng mga Shen. Hindi ka ba takot na Ang mga Lo ay mga dakilang maestro ng langit. Ang ama ko ang namumuno sa kagawaran ng bula. Sa kabisera, saklaw naming ang buong imperyo. Walang karmang utang. Ang makapipinsala sa angkan ng Lo. At saka, ikaw ay isa lamang, hindi kilalang manggaganchilyo. Ang pagdurog sa'yo ay parang laro lang. Kung gayon, magkita na lang tayo. Mabuti, nawala na rin ang walang kwentang basura. Bakit ako nag-aalala? Inay, nadala ka lang ng walang kwentang yon. Hindi naman yan tunay na mistiko. Sa proteksyon ni binatang Lo. Tiya, mapanatag ka. Marunong lang si Yeti yan, ng mga simpleng daya. Walang dapat ikatakot. Ano nang nangyayari? Karaniwang bagyo lang ngayong gabi. Nagkataon lang, wala nang iba. Alagad na si Song Chandu ay nagpupugay sa dakilang maestro sa Akademya ng Langit. Tumayo ka. Ang plano ng tadhana ay sumasabay sa paglipas ng panahon. Nagtutugma ang mga bituin upang hasain ang hangin ng kapalaran. Bilang alagad na laging nasa field sa loob ng 3 taon dito sa Timog Lungsod. Dito nagtatalaga ang kinabukasan ng ating kaharian. At ito'y aabot sa rurok bukas. Aking ihahaya sa banal na piging ang pagpapasuko kay Shen Kyuyon. Tama na. Ang kanang Shen at ako. Paano nila nagawang maging walang utang na loob, kung hindi dahil sa inyo, guro, sa pag-ako ng utang ng 3 dakilang angkan, upang baguhin ang kanilang kapalaran? Paano magkakaroon ng puwang, ang mga Shen sa Timog Lungsod? Inutangan ng kataksilan ang kabutihan. Ako ang tagapagtaguyod ng inyong karapatan, guro. Wala yon. Ang buhay ng mga Shen, ay kanila mismong pinutol. Tapos na ang ating ugnayan. 3 mahalikang angkan mula sa kabisera, ang hahanap sa kanilang mga nobya. Song Chandu, nasa inyong utos. Lin, Bing, Dao, Ze, Jai, Zen, Lai, Zai, Kian. Lumitaw na ang 9 na banal na salita. Bumalik sa mundong ibabaw ang Tianji Sect. Nabalitaan ko, Guru Song, ay kukunin si Binibining Shen bilang alagad. Matandang Q. Ang ating Yeon-er ay may pambihirang kakayahan. Ang pagkapili kay Gurus ay likas na pangyayari. Inay, mga tagapagmana sila ng langit. Huwag basta magsalita ng walang ingat. Kung wala ang aking pahintulot, hindi maglalakas loob si Song Tiandu na kumuha ng alagad. Yeti yan. Anong tapang mo't humarap ka rito, basura? Bastos ka. Sino itong galing liblib na po? Nagkakalat ka ng pangalan ni Master Song. Nababaliw ka na ba? Yeti yan. Wala akong sira sa ulo. Lumabas ka. Ngayon din. Binibining Shen, hindi ba ito ang manugang niyong palamunin? Elder Q, huwag kayong magkamali. Tungkol sa kanya, pinutol ko na ang lahat ng relasyon. Ginang Shen, ang payo ko sa inyo, ay palayasin siya agad-agad. Bawat panauhin dito, ay kilalang dalubhasa sa mistismo. Pag inis mo sa kanila, ay katangahan. Naririnig mo ba ito? Lumayas ka agad. Ako ang may-ari ng Tianji Banquet.
Bakit ako alis? Hoy! Walang hiya, ang Tianji Banquet ay gawa ng Celestial Strategy Bureau. Ang puno nito ay si Master Song na higit sa lahat. Takang musmos, mawala ka sa paningin ko. Higit sa lahat. Tama si Elder Shu. Ang mistisismo ay humahawak sa kapalaran. Walang galang dito. Mamamatay kang sawi. Hindi ito lugar para sa mga mangmang. Na tulad mo, pakinggan mo ako. Iwasan mong makisangkot kung mahal mo ang buhay mo. Tama, si Master Song ang tagapagmana ng sining nitong Celestial Strategy. Lahat ay sumusunod sa kanyang kagustuhan. Paano siya hindi Panginoon ng lahat? Sabi nila si Master Song, kahit makapangyarihan sa tao, may sinusukong isa, ang misteryosong Tianji sect leader. Sayang, ang dakila ay wala na sa mundo. Sana'y nasaksihan ko ang nakakagulat na kakayahan niya sa buong kaluwalhatian. Ako ang Tianji sect leader, si Etienne na nagtatakip sa langit ng isang dahon. Nababaliw ka na ba? Tangang bata, nag-aangkin ng titulong mga lihim ng langit. Hindi kaya ng tadhana mo yan. Ang pag-alis ang magliligtas sa iyo. Malalim ang karmang dala ng piging ng langit. Mga master lamang ang maaaring dumalo. Kung ang yaman ng lupain ang hinahanap mo para itaas ang iyong katayuan, tigilan mo na ang balak na ito sa iyong mortal na katawan lamang. Sisabog ka sa lakas ng cosmos. Yeti yan. Ang pagdating mo rito, nakakahiya sa angkan ng Shen. Kung may galit ka sa aming angkan, bibigyan kita ng kabayaran. Ngunit umalis ka na ngayon din. Ate, nagkukubli sa labas ang basurang ito. Pinapalampas na namin ang pagnanakaw. Ngunit ang pangarapin ng piging ng langit. Hindi kakayanin, laman na mortal. Nagkamali ba si Elder Q? Isang karaniwang tao ka lamang. Itigil mo na ang mga pakanam bago ka masunog sa sarili mong apoy. Ang aking kapalaran, ang mamumuno sa pagtitipong ito. Gago kang hamak, tandaan mo ang mga salita ko. Susumpain ko ang buong buhay mo. Subukan mo ako. CJ, gawin mo ang gusto mo. Gago. Ipapakita ko sa'yo, ang sumuway sa isang master. Mabubuhay ka sa takot, ang kahabag-habag mong buhay. Magiging impyerno. Yeti yan. Tumakas ka na ngayon. Hindi biro ang kapangyarihan ng master. Ang kapalaran ko ay tugma sa kosmos. Hindi niya ako mahuhulaan. Siguro Psuy isang dakilang maestro sa mga ranggo ng Makalangit. Bakit nangyari ang backlash na ito? Maaari kayang si Etienne talaga, ang leader ng sekta ng mga lihim ng Makalangit. Guru Shu, anong nangyari sa'yo? Sino ka talaga? Bakit napakalakas ng iyong panghuhula? Sinabi ko na, ang kapalaran ko ay nakasabay ng kosmos. Sa iyong antas ng kapangyarihan, hindi mo ito mauunawaan. Yeti yan, sinasaktan mo si Guru Shu ng ganito. Gusto mo bang kalabanin ng Timog Lunsod? Kulang ang kapangyarihan ni Xu Wenfei. Hindi ako ang may gawa nito. Ikaw. Paano ito nangyari? Siguro Shu pala ay. Naniniwala ka na ba sa sinabi ko? Kiayen, huwag mong pakinggan ang kalokohan ng basurang ito. Binatang, dumating ka rin, binatang. Binatang Lo, ginulo ni Yeti yan ang banal na piging, nagsagawa ng mga mapangahas na gawain, kahit si Guru Shu ay malubhang na sugatan. Binatang Lu. Guru Shu, magpahinga muna kayo roon. Bibigyan ko ng angkop na paliwanag. Binatang Lu. Ano ba talaga ang nangyayari? Lu Huanfeng. Anong kalokohan ang sasabihin mo ngayon? Kalokohan? Ikaw ang nagkakalat ng kasinungalingan. Ang mga sugat ni Guru Shu, ay mula sa napakalakas na enerhiya ng cosmos dito. Pilit niyang ginambala ang kapalaran. Kaya nagkaroon ng backlash. Ang mga sugat ni Guru Shu, ay walang kinalaman sa, walang kwentang kapalaran mo. Tama si Binatang Lu. Mapalad ka na nga. Gaya ng inaasahan kay Binatang, laging diretsyong nagpapahayag. Ano, wala ka nang masabing kasinungalingan? Ang malawak na kaalaman ni Binatang Lu ay tunay na kahanga-hanga. Mga ginoo, ang basurang ito ay hindi pinuno ng Tianji sect. 3 taon siyang nakitira sa pamilya Shen. Nanloloko ng tao sa pamamagitan ng paghuhula. 10,000 bawat pagtatanong, kaiyahiyang kasakiman. Itanong ko sa inyong lahat, mayroon ba sa inyong magtitiwala sa impostor na ito? Akala mo importante ka. Pangkaraniwang manloloko lang. Nagtapang siyang humarap sa Tianji Banquet. Nawawala ba ang ulirat niya? Kung may dakilang kapalaran siya sa kanyang kakayahan, sana'y tinanggap siya ng 3 dakilang pamilya. Bakit nagpakabulok sa Nancheng bilang isang palaboy na manloloko? 3 dakilang pamilya. Huwag mong sabihin na tinanggap ka na nilang bisita. Tutu, pero para sa pamilya Shen, tinanggihan ko ang alo bilang salamangkero. Walang hiya, mandaraya, walang kabuluhang sinungaling. Yeti yan. Hanggang saan mo pahihiyain ang ating pangalan? Totoo ang sinasabi ko. Nasaan ang kahiyan? Hanggang kailan mo itataguyod ang kasinungalingan? Yeti yan, tandaan mo ito. Ang mga tagapagmana ng 3 pamilya ay paparating na. Sa pagdating nila, paano mo haharapin ang mga mabunying dalaga?
Talagang pambihira si Binatilyo Lo. Kahit ang nangungunang tatlong pamilya sa Shangjing, ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanya. Hindi ko kaya, ang nangungunang tatlong pamilya sa Shangjing, ay ginagawa lamang ito para kay Goroso. Wala itong kinalaman sa akin. Binatilyo Lu, huwag kang magpakumbaba. Sino ang hindi nakakaalam na si Amang Lu ay tanyag na banal na tagapagturo? Ang kanyang kakayahan sa Taoismo ay pangalawa lamang kay Guru Song. Siya ang pangalawang pinuno ng banal na bulwagan. Sa palagay ko, ang tatlong dalagang ito ay narito para manligaw kay Binatilyo Lo. Si Binatilyo Lo ay tunay na bihasa, kaya't hindi katakatakang nabighani, mga anak ng pamilya sa Shangjing. Subalit, isang hayop na walang lugar, ang pumunta sa piging ng makalangit na lihim. Natatakot ako makasagabal sa kasiyahan ng mga dalaga. Lolo Kiyo, hindi mo nauunawaan. Matagal nang naiinggit si Yeti yan sa angkan Shen. Ngayon, samantalang tumatanggap ng mga alagad si Goroso, siya ay gumagawa ng gulo. Naghanda pa siya ng makatwirang kasinungalingan. Subalit, ang mga dalaga mula sa nangungunang tatlo pamilya sa Shangjing ay darating na. Kapag nangyari yon, masisiyahan tayong panoorin siyang mapahamak at magmukhang tanggang tanga. Ngunit, bilang kinatawan ng kabataang henerasyon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lumayas ka na ngayon din, sinisiguro ko. Walang manggahas na hawakan ka. Yeti yan, dahil binigyan ka na ni Binatilyo Lo ng pagkakataong mabuhay. Pahalagahan mo ito. Sinabi ko na, ako ang may-ari ng pagtitipong ito. Ikaw na asal hayop. Ang tatlong pamilya ay narito para sa akin. Huwag kang pumagat sa kamay na nagpapakain sa'yo. Basura, lumayas ka na. May tao ba dyan? Tita boy ninyo ang basurang ito. Balihin ng mga binti. Binibiningsan ng angkanson sa Shangjing. Ang angkan ng son ng Shangjing. Inay, ang angkan ng son na ito ay isa sa 10 pinakamaharlikang angkan sa Dacia. Labis ang kapangyarihan nila. Kahanga-hanga iyan, dapat nating kilalanin ng maayos. Ang binibining ito. Ako si Kiyu Guangyuan at opisyal na bumati kay Binibining Son. Ang makalangit na kagandahan ni Binibining Son ay nakakahiya pa sa kalikasan. Yeti yan. Ngayong dumating na si Binibining Son, malapit na ang wakas mo. Matapang ka pa ba bago bitayan? Binibining Son, ako si Lu Huanfeng, ang makalangit na guro na si Lu Chuanggai ng Shangjing. Di mo kilala. Ha, mababa ang alaala ni Binibining Son sa kanyang katayuan. Ikaw pala si Shen Tuyut. Bulag sa katotohanan. Ginoong Ye. Ate, bakit Ginoong Ye ang tawag niya? Imposible, live-in na manugang na lalaki lang si Yeti yan. Paano magkakagusto si Binibining Son? Sa walang kwentang totoong ito. Mga hangal na mayabang. Alam niyo ba kung sino talaga si Ginoong Ye? Pangahas kayong manghamak sa kanya. Ginoong Ye, samahan ninyo akong bumalik sa Shangjing upang tuparin ang kasunduang pag-iisang dibdib. Kasunduan sa pag-aasawa. Kiyaen, walang silbing tao. Kailan ito inayos ng pamilyang Kong? Hindi ko rin alam. MS, Son, may mali siguro dito. Si Yetian ay manugang naming nakatira rito. Paano siya makikipagkasundo sa mga son ng kapital? 3 taon na siyang palamunin dito. Imposibleng kilala ka niya. MS, Son. MS, Son. Sa posisyon o katayuan sa lipunan, hindi siya karapat-dapat sa inyo. Siya ay isang hilabang bigo. Kinahihiyan sa buong Southern City. Nagkakamali ka. Katayuan, prestihiyo, sa katayuan ng pamilyang Sun. Hindi kami karapat-dapat kay Iye. 3 taon nang ang kaninyong Shen. Tinatamasa ang kabutihan ni Iye. Hindi mabilang na mayayamang pamilya. Sa kapital ang naiinggit sa inyo. Pero hanggang ngayon, walang utang na loob ang inyong pamilya. Son, hindi ko matatanggap yan. Kunin ninyo ang aming basura. Kung gustong gusto ninyo, bakit kami dinudusta? Ang pagkabulag ninyo sa tunay na halaga at kawalang respeto. Kung siya'y tunay na marangal, gaya ng sinasabi mo, bakit nagmamakaawa sa amin? Sa loob ng 3 taon niyang tiniis ang kahihiyan. Kahit aso namin, mas mataas pa sa kanya. Inay, tama na. Hindi ako mananahimik kahit hindi kasing sikat ng mga Sun ang Shen. Hindi namin palalampasin. Pangahas, sinaktan mo ako. Binibining Sun, walang dahilan ang pagsalakay mo. Nakakahiya ito sa inyong marangal na angkan. Ang reputasyon ninyo sa mga elite ng Jing ay masisira ng walang pag-asa. Reputasyon, ang hampas lupang ito ang unang umalipusta sa angkan Sun. Ang sampal na ito ay para sa dangal ng pamilya natin. Binibining Son, kahit sino ka man, hindi mo pwedeng saktan ng aking ina. Siya ay nakatatanda sa iyo. Paano mo siya magaganito? Sumasandal sa kanyang edad. Akala mo'y hindi kayo maaabot ng batas. Kapag naging alagad na ng Guro Song ang anak ko, maglalaho ang kayabangan ninyo. Akala mo tapos na ito. Ang unang sampal ay para sa angkan Sun. Ngayon, Yeti yan, kontrolin mo ang asawa mo bag. ang sampal na ito ay para sa hirap ni Iye. Binibining Son, kung kumalat ito sa Jing, ang pang-aabuso sa nakatatanda, magdudulot ito ng malaking problema. Sino ang maglalakas loob? Natutulan ng angkan Sun. Kayo, Binibining Son, magpigil kayo. Tama na, sa loob ng 3 taon, pinarusahan ng angkan Shen si Iye. Alam ninyo ang mga kasalanan ninyo. Ang huling sampal na ito, pantubo sa 3 taong paghihirap. Ginang,
Son, ang mga pagkilos mo ay labis na ikinadismaya ng mga mamamayan ng Timog Lungsod. Ako, si Xu Wenfei, dating humahanga sa mistikong sining ng Jing, ngunit ngayon nawalan na ako ng tiwala sa Jing at angkan ng mga Sun. Ang pamamalakad ng Angkan Sun ay hindi pagusga ng mga dayuhan. Kayo, Eye, umalis ka agad sa luklukan ng langit. Yeti yan, hindi para sa iyo ang laklak ang yan. Ang posisyong iyon ay sentro ng espiritual na lakas ng Timog Lungsod. Tanging si Master Song ang karapat-dapat. Gago. Akala mo ba biro ito? Dapat mong unawain ang bigat nito. Sa iyong kapalaran, mabubuwal ka sa bigat ng espiritu ng lungsod. Kung ipipilit mo ito, tiyak na mapapahamak ka. Hindi ako pwedeng umupo dito. Exact, ang Chonji seat sa Chonji Hall ay para lamang kay Master Song, ang tunay na tagapagmana ng Chonji. Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Hindi karapat-dapat. Yeti yan, sinusubukan kitang iligtas sa iyong kapusungan. Ang Chonji seat ay taglay ang tadhana at kapalaran na hindi kayang pasanin. Hindi kakayanin ang kapalaran mo. Sige, umupo ka. Tingnan natin kang mabuhay. Yeti yan. Habang ganito ang kalagayan ng nanay ko, hanggang kailan mo itataguyod ang peking ito? Ang napakalaking Chonji banquet ay naging katawa-tawa dahil sa kalokohan mo. Ang Kanshen ay kinakatawanan na. Kahit ngayon, nagdududa ka pa rin sa akin. Sa pag-unawa sa batas ng Sansinuko, isinisiwalat ko ang lihim ng langit gamit ang Tianji. Ang Tianji seat ay para lamang sa akin, sa buong mundo. Sinong may lakas ng loob na sumalungat? Wala ka talagang takot. Walang inat na tapak. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng tadhana? Nahahati sa'yo. Sa pagkakahanay ng tadhana ni Iye, ang enerhiyang ito mula sa langit ay walang dapat katakutan. Talagang imposible, sa buong kaharian, walang makakatagal, sa kosmikong lakas ng Nanchen. Kahit si Master Song ay mag-aatubili, lalo na ang isang walang kasing halaga. Nag-aapoy na siguro ang mga laman loob mo. Malabo na ang paningin mo. Di magtatagal. Dodyugo ang mga butas ng katawan mo. Kaluluwa ay aalis sa bangkay mo. Hindi na namin kikilos. Ikaw mismo ang pupuksa sa'yo. Yeti yan. Bakit ayaw mong makinig? Bakit hindi mamuhay ng simpleng buhay? Pangkaraniwan, ano ang ordinaryo? Lahat dito ay laman na mamamatay. Nagmamalaki ka, Shen Kyuyon. Ikaw. Nagpapakataas. Minamaliit ang lahat. Ngunit gagamitin kong katawang ito para abutin ang lihim ng langit. Ang puso ko'y nagnanaa sa itaas. Sundan ako ng mga lakas ng kalawakan. Magpakailanman. Talagang mataas ang pangarap. Pero karapat-dapat ka ba? Ama, Huli na ang dating ko. ang tatlong ito, mula sa Celestial Ministry ng Capital, ang tatlong Celestial Elder. Pangalawa lamang kay Master Song. Elder Lin Yuanlong, Elder Quan Wenshan, pinakamalapit kay Master Song, Elder Lu Chongyi. Nagkamali si Madam Shen sa'yo. Elder Lu, bigyang hustisya ang aming angkan. Binibining Son, sa kapangyarihan ng Celestial Ministry, humihingi kami ng paumanhin sa mga Shen. Ang pamilya Shen ang unang walang respeto. Bakit ako ang magsusori? Binibining Son, iginagalang kita dahil sa respeto sa inyong angkang Son, hindi dahil takot ako sa pamilya nyo. Si Binibining Shen at ang kanyang pamilya ay bisita kong pinagpipitagan. Higit pa rito, si Binibining Shen ay di opisyal na alagad ni Master Song. Binibining Son, huwag magpupumilit sa maling akala. Ang ginawa ng pamilya Shen ay karapat-dapat sa tatlampasang ito. Mabuti. Kay makatarungan nitong tatlampasang ito, Son Jinsuan, naglakas loob kang hamakin ang aking katayuan bilang Heavenly Master na nakatatanda. Kahit mula sa maharlikang lahi, pagdating sa katayuan, wala kang karapatang magsalita. Marubdob kong ipinahahayag. Kung mababatid ito ng puno ng angkang Son, siya mismo ang maniningil ng nararapat, hindi ang iyong. Walang base ang panghihimasok dito. Kahit ang puno ng inyong angkan ay di maglalakas loob sa akin. Walang hiya, pangahas mong hinamak ang aming puno. Sino ka para magsalita ng ganyan? Ang aking katayuan ay hindi mo kayang hatulan. Ang Heavenly Master ranking ng Kapitolyo ay nakalista ako, si Quan Wenshan, bilang isa sa mga kagalang-galang. Ano ang punto mo? Ang mahal mong ranking na yan ay walang saysay sa akin. Walang galang, naghahanap ka ng kamatayan. Dapat kong aminin na nagulat ako na ikaw, Ye Chen, ay nakapagpumirme ng ganito katagal sa Celestial ranking. Medyo kahanga-hanga. Ngunit ngayon harap mo ako, si Lu Chongyi, na balisa mo ang banal na piging, hinamak ang Celestial Bureau, at inagaw ang banal na trono. Sa mga kagagawang ito, ako ngayon ay magpapatupad ng makalangit na hatol, sa ngalan ng Bureau. Ang galing mong paghaluin ang mga krimen. Ikaw, Lu Chongyi, nakangahas kang hatulan ako ng kamatayan. Bakit naman hindi? Ang aking ama ay elder ng kautosang langit at kilalang tao sa Jing. Kahit ang mga pinuno ng tatlong dakilang angkan, hindi mangangahas sumalungat sa kanya. Ipag-uutos ko ang iyong pagbitay. Putulin ang iyong buhay, kasimpleng pagpihit ng aking kamay. Yeti yan. Iyan. Kahit may suporta ni Binibining Son sa harap ni Elder Lu, wala ka nang magagawa. Talikuran mo ang mga bata mong ideya. Umalis ka na sa banal na handaan. Sa tulong ni Binibining Son, baka makaligtas ka pa. Kung hindi. Kung hindi, ano?
Yeti yan. Ang Angkan Shen ang may lahat ng bentaha, oras, lugar, at suporta ng masa. Ang pagdating na lang ni Master Song ang kulang. Kahit kasama mo si Binibining Son, hindi ka pa rin karapat-dapat na tumayo sa handaang ito. Subukan mo pang homenin ang Angkan Shen. Binibining Son, ang 3 sampal mo sa aking ina, babayaran mo ng 10 ibayo kapag naging alagad na kapatid ko ni Master Song, at nakabisado ang mga sining ng langit kahit ang mga son ng Shangjing, hindi makakatakas sa matuwid na parusa ng Angkan Shen. Pinagmamalaki mo masyado ang kapatid. Ang mga sining ng langit ay mahiwagang lihim. Akala mo ba kahit sino kayang matuto? Ano ang sinabi mo? Kahit si Master Song, naglaan ng 20 taon para lang matutunan ang batayan. Ano ang karapatan ni Shen Tuyo na pantayan ang kanyang talino? Ako, hindi ka naman opisyal na. Sumapi sa kautusang langit, nangangahas kang tumayo dito. Nagsasabi ng kalokohan, nagpapanggap na alagad ni Master Song. Huwag kang matakot sa kanya, anak. Si Ilu ang ating sandigan. Tama, ate. Kapag kinilala ka ni Master Song na alagad, kahit ang Angkan ng Son, hindi na tayo mangingimi. Binibining Son, bilang pinakamahusay na mana sa Maynila, iginagalang kita. Sa halip, hinahangaan kita. Naiinggit ako, ngunit ang asal mo ngayon, nagpapakita na ang mga elitistang angkan ay nagpapalaki ng mga bastos. Posible bang sige, Shen ay may kakaibang pananaw? Sina Yeti yan at ikaw ay gamulo sa banal na pagdiriwang. Nagpakita ng kawalang galang sa mga angkan ng Shen at Lu at mga Celestial Mask. Ang impluensya ba ng Angkan Son ay nagpahintulot ng pang-aapi sa Great Sia. Walang away ang mga Angkan Shen at Son, ngunit inihiya mo ang aking ina dahil sa aming walang kwentang manugang. Ganito ba ang Angkan Son? Nagpapatakbo ng sarili. Tangang mangmang, Anong lakas ng loob mo? angkan mo ang unang nagmayabak. Bakit ka nang babastos? Son, itigil mo na ang komedyang ito. Kailan kami naging mayabak? Kailan kami ng api? Noong nakaraang taon, hindi mo ako karapat-dapat kausapin. Kung hindi lang, dahil kay Iye ngayon, hindi kita titingnan. Sinasamba mo si Jie, pero basura siya ng aming angkan. Kung ayaw mo sa akin, huwag kang magtago kay Yeti yan. Shen Tuyon, alamin mo, kung hindi binago ni Master Yi ang tadhana, wala kayong maaangkin. Nawala na ang pinakamalaking kayamanan mo. Ang katangahan mo, magdadala ng kapahamakan sa mga Shen. Ang iyong kahangalan ay maghahatid sa angkan ng Shen. Sa lubusang pagbagsak, Kaya't dumalo ka sa Chonji Banquet upang gamitin si Miss Sun bilang pananggol at hamakin ang aming pamilyang Shet sa harap ng buong lungsod ng Nan. Kahit na itinuring kang walang silbi dito, pinangalagaan ko pa rin ang dangal mo. Huling pamamaraan ko lang ang paghihiwalay sa iyo. Ngunit ikaw, Yeti yan, di matanggap ang tagumpay namin. Nais mong sirain lahat ng aking itinayo. Kawawa ka, dangal, kailan pa ba nakaramdam? Ako ng paggalang mula sa inyong mga Shen. 3 taon kitang tinustusan, tapos papeles ng diborsyo ang ganti. Ang bait mo naman, Shen Kuyo. Kailan ka ba nakatulong sa amin? 3 taon na ang nakalipas. Dapat sana ay bumalik si Iye sa Jin para sa napagkasundo ang kasal. Nanatili siya dito dahil sa pamilya. 3 mahabang taon siyang nagtiis. Na sa panahong iyon, ang mga Shen ay nagsimula sa wala. Hanggang pinakamatunog na pamilya sa lungsod ng Nan. Hindi ba't patunay ito ng ambag ni Iye? Kasinungalingan. Ano nang sinabi mo? Kung hindi sa aking pagsuporta noon, paniniwalaan ko pa itong kalokohan, ang pag-angat ng mga Shen. Ay lihim kong gawa, Lu Huanfeng. Noon ko pa dapat itinago, ngunit ang kalokohan mo'y nagpilit sa akin. Hindi ko hahayaang magtagumpay. Ang plano ni Yeti yan. Lu Huanfeng. Ulitin mo kung matapang ka. Panindigan ko ang sinabi ko. Ang buong imperyo ng mga Shen ay itinayo sa pamamagitan ng lihim kong pagsisikap. Huanfeng. Anong nangyayari sa akin? Binatang Master Lu, anong nangyayari dito? Huanfeng, lubhang humina ang pangangatawan mo nitong nakaraan. Ama, wala akong sakit. Gulo sa energy channels. Mahina ang organ energies. Ito'y parusa ng langit. Parusa ng langit. Maayos si Ginoong Lu noon. Paano siya nagkasala sa langit? Kay salbahin nila lang, anong ginawa mo sana? Kung alam mong parusa ng langit ito, bakit ako ang tinatanong? Anong kasalanan ni Lu Huanfeng? Alam mo namang lahat. Impossible. Nang isilang si Huanfeng, naglagay ako ng proteksyong simbolo sa kanya. Karaniwang sumpay di siya maaano. Hindi to parusa ng langit. Itim na salamangka ito. Itim na salamangka, walang duda. Mula nang maghari siya, di na naglaho ang kababalaghan. Gumagamit ito ng ipinagbabawal na kapangyarihan. Ang galing ng pantasyang ito. Napakamalikhain. Binibining Son, ang kansun ng Shangjing, nakikipagsabuatan sa kulto. Lu Chong, Lin Yuanlong, Quan Wenshan. Pangahas kayong tatlo na manira kay Master Ye. Kung hindi siya kulto, paano niya nagamit ang ipinagbabawal na kapangyarihan? Bakit di siya kilala? Son Jinsuat, pakikipagsabuatan sa kulto, pananakit sa anak ko, hinala ko'y, balak niyong guluhin ang bansa, ihahabol ko ito sa Jing, ang makalangit na mga amo, ang wawaka sa lahat ninyo. Eksakto. Nagsanay ng ipinagbabawal na sining ang batang ito. Kung hindi, paano niya haharapin ang 3 dakilang masters, nang walang panginginig? Mukhang handa siyang pumarito. Sa banal na piging na ito, sa tulong ng pamilyang Son. Yeti yan, ang madilim mong sining, ay lumalaban sa langit at lupa. Kung may natitira pang dignidad, magpakalaya ka sa kabisera.
Kung hindi, Anong kasalanan ang nagawa ko upang ariin karapat-dapat ang paghamak? ikaw. Tama na, 3 taon tayong magkasama, pero hindi ko nakita ang kadilimang ito. Mahirap ba ang maging matapat? Kailangan bang ang kabutihan ay banyaga sa iyo? Bakit itong baluktot na landas? Bakit sinaktan ng mga inosente? Perry, Paano ka makapagtatanggol pa? Hindi mapabubulaan ang ebidensya. Magpapatuloy ka sa pagsisinungaling. Winasak mo ang lahat ng tiwala. Wala nang pag-asang natitira. Ang lason mong kaluluwa ay hindi karapat-dapat sa akin. Shen Qian. kalupitan. Ni minsan, Shen Qian, ni isang pagkakataon ay hindi ka naniniwala sa akin. Ni minsan, itinuring mong banal ang kasinungalingan nila. Ngunit ang tapat kong salita ay tinawanan mo. Ang hindi mo malalaman, ang lalim ng aking pagkasira. Yamang narito tayo, wakasan na natin ang komedyang piging. Bulag sa ambisyon, tamad at tiwali, ang pamilyang Shen ay hindi karapat-dapat sa makalangit na sining. Ginoong Ye, pumunta na tayo sa tahanan ng liwanag. Nang ahas kang, gamulo sa banal na piging, saktan si Ginoong Lo ng ipinagbabawal na mahika, at makatakas ng walang kaparusahan. Kung naghahanap ka ng kamatayan, ako na ang bahala ng walang awa. Bilang tagapamahala ng koanihan ng langit, ang aking dawestang sining ay ganap na. Maaaring masaktan mo ang isang Ginoo, ngunit hindi ako maaabot. Kasama ako, isang hamak na kultista, ang magmalaki sa hak ngayong araw, bago dumating si Guru Song, kami lang, ang huli sa tampalasang ito, at paparusahan. Ayon sa batas ng Imperyong Siya, ang paggamit ng ipinagbabawal na sining, kabawal na ay dapat kamtan ng kamatayan, salbahing nilalang, hindi ka makatatakas. Ipaghihiganti ko ang anak ko. Pinakamalaking kasalanan mo, ang sakta ng aking tagapagmana. Sinusumpa ko, nalalaslasin kitang libo-libong beses. 3 dakilang guro ang magtutulungan para lipulin ang kultistang ito. Imposibleng mabuhay siya. Ang paggamit ng ipinagbabawal na sining, kabawal na ay tiyak na kamatayan. Yetian, ang iyong kalupitan ay di karapat-dapat ng habag. Ipakita mo kung paano mo ako talunin. Ayon sa batas, lahat ng kultista ay dapat bitayin kagad. Ngayon ang katapusan ni Yetian. Impyernal na nilalang ang lumaban sa batas ng langit. Papaniwalain ka namin sa sinda ng hustisyang imperial. Kaya ang masaksihan ko, ang tanyag mong pagpapatupad. Yetian, masyado kang mayabang. Ito ang 3 dakilang maestro mula sa kabisera. Sa isang saglit na lang, magmamakaawa ka na ng awa. Walang utang na loob na tampalasan. Noon ko pa nakikita ang masamang hangarin mong baluktot. Buti na lang iniwan ka ng anak ko. Kung hindi, namatay na sana ako sa kamay mo. Kagalang-galang na mga maestro, nararapat lang sa kanya ito. Huwag ninyong kahabagan. Sa dakilang lupain ng Xia. Hindi namin pinapayagan ang gulo. Ngayon mismo, ipapaintindi ko. Hindi mananaig ang kasamaan sa hustisya. Matandang Lo, gamitin natin ang banal na paghuhula. Kahit hindi pa perpekto ang paraan. Laban sa ipinagbabawal na sining. Wala siyang laban. Nilalayo ng banal na paghuhula ang kasamaan. Huwag siyang patawarin. Mabuti. Ngayon, kaming 3 ay magkakaisa para gamitin ang banal na paghuhula. Yetian, bago ang lahat, hindi ko inakala na gumagamit ka ng black magic. Ano man ang kapalaran mo, gaano man kalala, karapat-dapat lang sa'yo. Banal na paghuhula. Akala ninyong kayan ang pinakamataas na sining ng Xia. Pero kahit kaming 3, hirap pang buuin kahit hindi perpekto. Sapat na ito. Para sa isang erehe. Tigil na sa salita. Ngayon, paghihiwa-hiwalayan namin ang kaluluwa mo. Masyado kayong mayabang. Gagamit ng banal na paghuhula sa harap ni Mr. Ye. Parang nagtuturo ka ng paglangoy sa isda. Sino ang dalawang ito? Shu Yuntang, Su Lenning, mga prinsesa mula sa 3 dakilang angka ng Jing. Elder Shu, lalong gumugulo ang sitwasyon. Tunay nga, baka naman sila'y sumusuporta. Kay Chen, Binibining Chu. Binibining Su, ang pagdalo niyo sa Tianji Banquet. Hindi dahil kay Chen. Eksakto, nandito kami para sunduin si Jie. Para sa kasunduan sa kasal. Kasunduan sa kasal. Imposible, kultista si Yetian. Paano siya nagkaroon ng kasunduang pangkasal? Mabaho ang usaping ito sa hinala. Tungkol sa kasunduang ito, ngayon ko lang narinig ito. Lihim ng angkanchu ito. Binibining Chu, Binibining Su, nasa masamang sekta si Yetian. Huwag kayong makisalamuha sa kanya. Tama, sinira niya si Young Master Lu at hinapi ang aming angkan. Ginahas niya ang lahat. Kung makikialam ang 3 angkan, Tumabi kayo. sino ba ang kinakatawan nyo sa panghihimasok sa Tianji Banquet? Dumating ka rin. Pinagbigyan muna namin kayo. Sulening ng angkansu, Chuyuntang ng angkanchu. Inihiling namin kay Ye na bumalik sa Kapitolyo para sa kasunduan. Ano?
Totoong may 3 kasunduan sa kasal si Itayan. Anong karapatan ng basurang ito na angkinin ng mga dalaga ng Jinx 3 malalaki? Mayroon na pala siyang napagkasunduan. Lu Chonggai, akala mo ba, pumunta ako para guluhin ang banal na pagpupulo? May lakas ka bang magsabing mali ako? Mukhang, nagkakaisa ang mga pamilya sa Kapitolyo. Laban sa ating tahanan ng Makalang, dinudumisan ang angkan naming Lu. Sinasaktan ng aking anak. Lura sa dangal ng aming samahan, ang mga Sun, Chu, at Su, ang yabang ninyong lahat. Si Yetian ay alipin ninyo, ang banal na samahan ng tunay ninyong target. Anong kapal ng mukha mo? Hindi mo karapat dapat Sir On si Mga binibini, hindi ko alam. Anong daya ang ginamit ni Yetian para lokohin ang inyong mga marangal na pamilya, ngunit siya'y itinakwil na, manugang ng aming angkan. Yetian, habang buhay ka bang magtatago sa likod ng babae? 3 kasunduan. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Kami sa angkan Shen. Tumulong sa iyo ng 3 taon. Walang utang na loob. 3 taon. Alam mo ba, ang mga paghihirap para baguhin ang kapalaran nyo, 3 taong sakripisyo, ang yaman ninyo, ay galing sa aking pagdurusa. Ginamit nyo ako, tapos itatapon na parang sirang kasangkapan. Shen Kyun, paano ka nagkaganito kakapalang mukha? Tigil na ang pagtatalo. Hindi ito personal. Na agenda ni Chen. Ang 3 dakilang angkan ng Jing ang nasa likuran niya. Mukhang desidido ang 3 angkan na labanan ang Celestial Bureau. Anong karapatan mong magsalita para sa Bureau? Ako ang Elder Master ng Celestial Bureau. Pangalawa sa Divine Leaderboard. Mga kapwa master na naririto, ang 3 dakilang angkan ay nagnanais tayong lahat puksain. Magsanib puwersa tayo, laban sa 3 angkan. Darating na si Grandmaster Song, ang makalangit na sining ng Bureau. Ang magpapabagsak sa mga angkan na ito, hindi tayo mananalo. Elder Shu, kung mapuksan ng 3 angkan ang ating mga pangkat, tayong mga impendenti, ang una nilang itatapon. Tama, tanging sa ilalim ng Bureau, tayo magiging ligtas. Makinig kayo, ako si Lu Chongyi, ay napupuot sa mga pandadaya ng 3 angkan, kahihiyan ang kanilang pamamaraan. Ang paggamit ng ganit mababang taktika laban sa kapwa ay hindi katanggap-tanggap, kaya ako si Lu Chongyi, sa ngalan ng Bureau ay nagpapahayag. Itaboy ang erehe na si Yetian mula sa Daxia. Ibabaligtad ni Grandmaster Song ang makalangit na lakas para wasakin ang 3 angkan. Alisin ang kanilang karangalan. Ako si Xu Wenfei, nanunumpa. Kasama ng Bureau si Qiu Guangyuan, sumasali si Zhao Yuban. Kami rin ay nanunumpa. Ang pamilyang Shen ay Sumusunod kay Lu Chongyi. Anong lakas ng loob mo? Lu Chongyi. Ang kapal ng mukha mo. Si Master Song kaya ito? Walang pagkakamali dito. Ang damit ng banal na makinarya. Para lang kay Master Song. Mabuhay si Master Song. Mabuhay si Master Song. Start. Mabuhay si Master Song. Mabuhay si Master Song. Start. Mabuhay si Master Song. Start. Master Song, ako ang ina ni Shen Kyun. Salamat sa pagtangkilik sa anak ko. Pero si Yun ay may pambihirang talino sa pag-aaral ng banal na sining ng makinarya. Talento. Kailan pa nagkaroon ng talento si Shen Kyun? Master Song, ano ang ibig mong sabihin? Umusog ka, Master Song. Ang anak kong si Huanfeng ay nasugatan ng lalaking si Yetian. Gamit ang itim na mahika, di siya magamot ng paraan ko. Nakikiusap kami ng Master Song, iligtas niyo po itong hamak. mahika, agad kong nakilala. Galing sa sining ng banal na makinarya ang sugat. Ang sining ng banal na makinarya, ito. Paano nagkaganoon? Kayong 3 elders ng Divine Machinery Sect. Nanghamon sa inyong leader, ito ay sinadyang pagpapahamak. Ang leader, ang alagad na si Song Chandu, nagpapugay sa Master. Si Etian ang hari ng sekta ng mga lihim sa kalangitan. Impossible. Kahit si Master Song ay nagpapakita ng paggalang, nakikasal pa siya sa 3 mayayamang her-edera. Siya talaga ang hari ng sekta ng mga lihim. Yetian. Ikaw ba talagang hari ng sekta ng mga lihim? Tumayo ka na. Huanfeng. Huanfeng. Walang makakatakas sa hatol ng langit sa hula. Selyado na ang kapalaran ng batang ito. Master Song, hindi ka ba nangako noon na tatanggapin si Shen Kyun bilang alagad? Nangako ka pa sa banal na pagdiriwang. Nais ng aming Panginoon na tulungan ang mga Shen para itaas silang kapantay ng kawanihan ng kalangitan. Ngunit mga walang utang na loob ang mga Shen. Ang kanilang kayabangan ay ikinasuklam ng Panginoon. Ang Shen Kyun na yan ay hindi karapat-dapat sa banal na sining. Master Song, malamang may hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Iniwalat ng pamilya ninyo ang Panginoon. Ngunit ako pa ang magtuturo sa kanya. Wala na kayong hiya, taksil at walang dangal. Kung hindi binago ng Panginoon ang kapalaran ninyo, wala kayong kapangyarihan sa Timog Lungsod. Paano kayo naging nangungunang pamilya sa Timog Lungsod? Kung hindi lang hinadlangan ng Panginoon, pinagpapatay ko na kayong lahat. Buburahin sa mga angka. May hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Isang pagkakamali. Zuyuhe, alalahanin mo ang ginawa mo sa akin sa angkan ng Shen. Alam mo itong mabuti. Ako, Ang banal na pagdiriwang ay ipinawalang bisa. Pinasara ng permanente ang pagtanggap ng mga alaga. Sasaklawan ng yaman ng angkan Shen. Itinatapon ko ang mga Shen sa marangal na libing. Shen Kyun, sarili mong gawa ang kasalukuyang kapahamakan.
Guru Song. Akala ba ninyong tatlo, hindi ko alam ang lahat ng nangyari rito, walang alam sa banal na sining. Inira nyo ang aming pinuno bilang erehe. Ang inyong kapusungan ay walang hanggan. Guru Song. Ako, wala akong kaalam-alam. Siya ang may gawa. Sabi niya si Guru Ye ay nanguna sa kulto. Lin Yuanlong. Kung hindi dahil sa paninira ninyo kay Guru Ye at sa hilabag na anak mo na sumuwi sa batas ng langit at nagdulot ng parusa ng langit, karapat-dapat kayo sa kaparusahan. Lu Changmi, huwag mo kaming sisihin sa pag-iwan sa'yo. Lampas na ang anak mo. Tama na. Wala nang salita ang makakapagligtas sa inyong tatlo. Ngayon, walang awang hatol ang babagsak. Mula sa sandaling ito, mawawala ang inyong pleke sa bulwagan ng mga banal. Tatanggalin ang inyong pangalan sa ranggo ng mga guro. Mababasag ang inyong meridiano. Mawawala ang banal na kapangyarihan. Ginoong Song, hindi ninyo kami maagawan ng kapangyarihan. 40 taon kong pinaghirapan para umabot sa antas na ito. Kung ganun, sa 40 taong ito, aso ka lang palang, paano ito nangyari? Ang galing mong magpalaki ng anak nang hihimasok sa kapalaran ng langit. Ginoong Song, hindi ko talaga alam. Mga alagad, isa katuparan ng utos, hatakin siya palayo. Punong seksyon ye. Noong una, hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Nakikiusap ako, tatalikuran ko ang aking kapangyarihang makalangit. Iligtas ninyo si Feng na aking anak. Alam mo ba ang karma ni Ye at ng mga Shen? Dala nito ang utang na kasal ng imperyo ng 3 maharlikang angkan. Mga utang na kasal ng imperyo. Ang pagkakatulog ni Lu Wanfeng ay sarili niyang kasalanan. Hiniling niya ito mismo. Punong seksyon ye, naghari ang angkan Lu sa timog lungsod ng mga dekada. Marami kaming kayamanan. Iligtas mo si Feng at ibibigay ko sa iyo lahat ng ari-arian namin. Wala akong hinihingi sa inyong angkan. Walang kwentang tao, walang saysay ang pagkamatay ni Lu Wanfeng. Dalhin niyo siya. Opo. Ate, ang lalaking ito ang tunay na pinuno ng pangkat Changji. Nanatili siyang tahimik hanggang ngayon para sirain ang ating pamilyang Shen. Ikaw pala ang pinuno ng pangkat Chanj, ang iginagalang na pinuno ng lahat. Bakit ngayon mo lang ito itinago sa akin? Sana'y sinabi mo na noon pa upang maiwasan ito. Maniwala kaya ang pamilyang Shen kung sinabi ko? Kung nagsabi akong pinuno ako ng Tianji, maniniwala kaya sila sa akin? 3 taon, akong ginagahasan ng pamilya nyo. Alam mo ang katotohanan. Yi Chayan, kung hindi mo itinago ang pagkatao mo, hindi sana nangyari. Zuyu, bakit ka ganoon kabalaki? Ang iyong mga ginagawa ay nakakasuklam. Ngayong umabot na sa ganito, wawakasan ko na ang ugnayan sa inyo. Mag-isa na kayo ngayon. Huwag. Yi Chayan, hirap na hirap kami para umabot sa posisyong ito. Kung mangyari ito, wawakasan tayo nito. Paalam na kay Pangulong Ye. Paalam na kay Pangulong Ye. Paalam na kay Pangulong Ye. Ang pamilya Shen ay katawa-tawa. Nasayang nila ang 3 taon ni Ginoong Ye. Mula ngayon, ang aming pamilya Chu ang bahala kay Ginoong Ye. Huwag kang mag-alala, binibining Shen. Mga bulag na tanga. Kung wala ang suporta ni Pangkatang Ye, gaano katagal mabubuhay ang mga Shen? Tapos na ang mga Shen. Ang Changji banquet na ito. Kalimutan mo na, umalis na rin tayo. Tama. Tara na. Ate, anong gagawin natin ngayon? Hindi ko alam, hindi tiyak ang kapalaran ng pamilya Shen. Hindi sana natin siya pinauwi. Wala na tayo. Giba na ang mga Shen. Nay, tumigil ka nga. Ate, parang ikaw ang tinutumbok ng lalaking iyon. Kilala mo ba siya? Hindi ako sigurado. May nakakita ba kayo kay Yeti yan? Hinahanap si Yeti yan? Umalis lang siya kanina. Mukhang huli na naman ako. Taoist Master. Bakit hinahanap si Yi Chayan? Nagpapanggap siya sa aming Changji sect. Nanggaganchilyo saan man. Hindi ba natin siya haharapin? Kahit si Master Song ng Divine Secret Sect ay nagpipitagan sa kanya, paano siya naging peke? Ako si Chin Ming. Ikaw 81 na tagapagmana ng Divine Secret Sect. Bumaba ako mula sa bundok upang hulihin si Yeti yan. Dati siyang nag-aral. Nang ninakaw na piraso ng Divine Secrets Art sa aming bundok, nahuli ko siya. Pero tumakas gamit ang pangkaiwas. Ilang taon akong naghanap sa mundo para matagpuan siya. Imposter pala si Yeti yan. Inay, naloko tayo. Tahimik. Master Chin, hindi namin maintindihan ang iyong paratang. Ang away ninyo ni Yeti yan ay hindi problema namin.
Pero ramdam ko ang enerhiya ng Divine Secrets Art sa inyo. Kung tama ang hinala ko, ang kapalaran ng pamilya ninyo ay binago ng ipinagbabawal na sining na ito. Paano mo nalaman? Dahil ako, ang tunay na Sectmaster ng Divine Secrets. Ang mga di kumpletong teknikang ito, hindi malilinlang sa akin. Ate, sabi ko na sa'yo, peke si Yeti yan, ang basurang tulad niya, hindi pwedeng maging Sectmaster. Ngunit, ang binagong kapalaran ng pamilya ninyo, ay may basag na ngayon, may paparating na sakuna sa inyong lahat. Master Kin, ano ang dapat namin gawin? Ang aming pinakamalaking takot. Ang aking ganap na Divine Secrets Art, ay makapag-aayos ang inyong kapalaran, at magbabago ng inyong tadhana. Master Kin, totoo ba? May pag-asa pa bang mailigtas ang angka naming Shen? Ang pamilyang Shen, hindi mawawala ang aming marangal na estado, kaya't wala na akong dapat alalahanin. Ina, huwag mo siyang pagkatiwalaan ng walang pag-aalinlangan. Bagsak na ang pamilya natin. Wala na akong pakialam sa mga kahihinatnan. Ito pa rin lang ang isang maliit na kahilingan, at ibabalik ko ang inyong karangalan. Sabihin mo ang hiling mo, Master Chin. Gagawin namin ang lahat. Anong kalokohan? Ate, ganito tayo ipinagkanulo ni Yeti yan, ipagtatanggol mo pa rin siya? Nababaliw ka na ba? Aking hinuhulaan na may depekto ang Chonji Arts na ginamit ni Yeti yan para itaas kayo sa tuktok ng South City at sa Kaplan Ado. Ang inyong pagbagsak dito, wala nang pag-asang makaahon. Tama, Master Kin. Lubos kang tama. Hindi kumpletong sining ang nakuha ni Yeti yan, ngunit sa kasalukuyang kapangyarihan niya, nagwawala pa rin siya. Ngunit sa harap ko, siya'y walang kwenta. Master Kin, ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya. Simple lang ang hiling ko. Ibigay niyo sa akin ang birth chart ni Yeti yan. Master Chin, ano ang gagawin mo roon? Nakasaad sa birth chart ang kapalaran. Kapag hawak ko ito, kontrolado ko na ang laro, at si Yeti yan ay mamumuhunan ng malaki rito. Hindi ko pa rin masabi. Anak kong mahal, nagpapakatanga ka. Bakit ka nag-aatubili sa ganitong mahalagang sandali? Ate, pwede bang tumigil ka sa katigasan ng ulo mo? Anong silbi pang kumapit sa kanya? Binibining Shen. May duda ka pa ba? Ako. Binibining Shen. Kailangan mong maunawaan. Kung hindi ako agad pumagitna, ang angka ng Shen ay nag-iba na sana ng tuluyan. Dapat mong malaman, kahit may hidwaan ng pamilya mo, kay Yeti yan, hindi naman kailangang lipulin sila. Anak, tama si Master Kin. Nais tayong gibain ni Yetian. Ate, sa kalagayang ito sa pamilya natin, bakit pinagsasanggalang mo pa siya? Binibining Shen. Kung wala ang tulong ko, hindi nyo matatalo si Yeti yan. Nagdadalawang isip ka pa ba? Huwag mo akong sisihin. Yeti yan. Ikaw ang may kagagawan nito. Maaari kong ibigay ang kapanganakan ni Yeti yan. Guro, kamakailan, natuklasan ng alagad mo, mga kakaibang bakas, na hindi dapat umiral, sa makalangit na kalkulasyon ng Daxia. May sumulpot na maitim na silahis, kumakalat ng mahina. Ngunit pinakatumitik, sa lambak ng multo ng Yonneng, ang lambak ng multo ng Yonneng, hinala ko. Humihina na ang sinaunang sagradong selyo. Malayang lumitaw ang tagapagmana ni Giguzi, tagapagmana ng lambak ng multo. Ang madilim na aura ay hindi lamang tanda. Kamakailan lang, bigla ang namatay ang pinuno ng pamilya Wang sa Haicheng. Walang makitang malinaw na sanhi. Nagpadala ako ng mga alagad para magsiyasa. Ngunit walang nakitang tiyak na ebidensya. Hinala ko, ang tagapagmana ng lambak ng multo ang may gawa. Ang pamilya Wang sa Haicheng. Ang pinuno ng pamilya ay aking matalik na kaibigan. Ngunit ang kasanayan sa hula ng aking mga alagad ay di umano'y kulang kumpara sa master. Kaya tinalo tayo ng teknikong multo ng lambak. Ang trahedyang pagkamatay ng pinunong Wang ay lubos kong pananagutan. Di maarok ang sining ng lambak ng multo, kayang baguhin ang realidad, talagang kakilakilabot. Ngunit ang mga makabisado nito ay mapapasailalim sa masamang impluensya. Kapag ganap ng nagampanan, mawawasak ang kanilang pag-iisip, mapapalitan ng isang nakapangingilabot na nilalang. Kailangang aksyonan agad ito, magpadala ng mga tauhan ng Tianji Bureau para palakasin ang selyo ng bundok Yonneng. Pagkatapos sa mortal na mundo, subaybayan ang tagapagmana ng lambak ng multo. Nauunawaan. May gumambala sa kapalaran ng pamilya Shen. Posible kaya, nakipag-ugnay na ang mga Shen sa tagapagmana. Inayos ko na ang kapalaran mo sa pamamagitan ng hula. Yayaman na ang iyong kinabukasan. Kaya pala pakiramdam ko'y bata ulit. Master Kin, lubos kaming nagpapasalamat. Binibining Shen, nakatupad na ako sa pangako. Ngayon ibigay ang birth chart ni Yeti yan. Pero, takot pa rin ako na may gagawin ka. Ikakasisi ko. Pagsisisi, kung tatanggihan mo ngayon, mas malaki ang pagsisisi mo sa huli. Ginoong Kin, huwag po kayong magalit. Ang anak kong babae, kakakalabas lang sa kalungkutan. Bigyan niyo siya ng oras. Magsasalita rin yan. Ayaw niyong makipagtulungan. Di ko kayo pipilitin, pero ipinakita ko na ang sinseridad. Tinulungan ng inyong angka na ayusin ang mga nawawalang hexagram, at baguhin ang kapalaran. Mula ngayon, kailangan niyong ibunyag ang tala ng kapanganakan ni Yeti yan. Kung hindi, Ginoong Chin, bata pa po ang kapatid kong babae. Bigyan pa siya ng kaunting oras. Maiintindihan din niya. Hyun. Dali-dali, magpasalamat kay Ginoong Kin. Salamat po, Ginoong Chin. Ginoong Chin,
Bisitahin niyo po sana ang aming angkan. Magkape po tayo. Hindi na. Marami akong lakad. Ang mga kilalang pamilya sa Jing at Haicheng ay naghihintay. Makipag-alyansa kayo kung may isip. Masyadong maliit ang Nancheng. Kung gusto niyong umunlad, makisama kayo sa mga may kapangyarihan. Kaya kung magbukas ng oportunidad. Ginoo, kung hindi pa rin makaintindi ang mga Shen, kahit si Shen Qiuyun ay di niya hahayaang mawasak ang sariling pamilya, naniniwala ako sa desisyon niya. Sa palibot ng suksesor ng Gigu, may kakaibang aura, ang may matalas na isipan. Makadarama ng bahid ng masamang hangarin. Talagang hindi ako nagtitiwala sa pamilyang Shen. Alam mo naman, iniwan ka nila noon, pag-usapan natin ito mamaya. Sumama ka sa akin sa kabisera. Master, ito ang 3 dakilang pamilya, invitation sa isang salo-salo. Bakit ganoong karangya? Sinabi ko na sa kanila, ayaw mo ng labis na paghahanda, pero ang 3 pamilyang ito, igasig sa pagdaraos ng salo-salo. Para sa'yo, Master. Ang imbitasyong ito, nagpadala ako ng alagad para magsiyasat. Ang negosyo ng pamilyang Shen ay patuloy na yumaya, nawala na ang langit na lihim ng Master. Paano ito yumayabong? Mahirap hindi maghinala na ang suksesor ng Gigu ay may malalim na ugnayan sa pamilyang Shen. Master, ang tunggalian mo ay nakasalalay sa pagkalkula ng kanilang kapanganakan. Talagang hindi ako nagtitiwala sa pamilyang Shen. Hayaan mong ako ang kumilos. Pupunta na ako sa Timog Lungsod. Huwag na. Bakit, Master? Hindi na kailangang pumunta sa pamilyang Shen dahil nasa kabisera na sila. Dumating na ang pamilya Shen sa Jing. Mukhang labis akong nag-akala. Sa husay ng pamilya Shen, dapat sana'y dumalo sila sa ipinapalagay na handog pagdating. Piyestang ambus. Master, bitag ang handaang ito. Bakit tatanggapin ang panganib? Ang mga alagad ng Gigu, pinag-isa ang 3 dakilang angkan ng Jing. Kapag dumalo ka sa piging, kukubkubin tayo sa lahat ng panig. Song Chandu, hindi mo pa rin nauunawaan. Paliwanag naman po, Master. Kung kayang durugin ang Chanji Sect, bakit paggagamitin ang 3 angkan? Para akitin tayo. Eksakto, sa ugali ng mga alagad ng Gigu, hindi sila magtatagong ganito katagal. Sila ang unang luluso, walang katulad ang pangitain ni Master. Hindi ko dapat pinagdudahan kayo. Hindi bale, ang banta ng Gigu, mas mabigat sa inyong balikat. Naiintindihan ang pagkataranta sa ilalim ng ganitong pressure. Master, ano ang dapat nating gawin? Hayaan nating umusad ang mga pangyayari. Maghintay ng mahinahon. Yamang ang mga alagad ng Gigu, hindi alam ang ating lakas. Ang hindi kikilos, ang pinakamabisang estratehiya, maliban na lang, kung makukuha muna natin ang birth charts nila, magpapadala ako ng mga tiktik, hindi kailangan. Parang multo gumalaw ang mga Gigu. Ang pagsubaybay sa kanila ay halos impossible. Wala na bang ibang paraan? Manatiling alerto sa katamaan ng buong lakas. Nakatago ang kaaway sa mga anino. Nahahantad tayo sa liwanag ng araw. Higit na mas malaki ang ating mga resursa at pagkakataon kaysa sa kanya. Ngunit ang tagapagmana ng Gigu ay isang tiyak na tira lamang o pahihirapan siya ng paghula ng Panginoon ng lubusan. Wala nang pagkakataon para magbago. Magaling ang pagkakasabi. Salamat sa patnubay ng Panginoon. Kung hindi ko sana napagtanto ang malalim mong mga estratehiya. Panginoon, ano ba talaga ang sining Gigu? Nananatili kaming walang kaalam-alam. Nakikiusap ako sa Panginoon na manatiling alerto. Ihanda ang sasakyan. Ako mismo ang makikipagkita sa sinasabing tagapagmana ng Gigu. Mukhang, ilang taon na kaming mga leader ng kabisera. Nalinlang ni Yeti yan. Matandang Chu, ano ang emergency? Bakit ka nagmamadaling tumawag? At ikaw ay? Hayaan ninyong magpakilala ako. Ako si Chin Ming, kasalukuyang leader ng sektor ng mga langit na lihim. Leader ng sektor ng mga langit na lihim. Nagbibiro ka ba? Matandang Chu, tinutuya mo ba kami? Alam kong may pagdududa kayo sa aking mga sinasabi. Ngunit kung ipapakita ko ito. Ito kaya? Ang nawawalang landit ng compass ng libu-libong taon. Hindi pwede. Bakit sa'yo ang kumpas ng makalangit na mekanismo? Bilang pinuno ng pangkat ng makalangit na mekanismo, nararapat lang na nasa akin ang compass na ito. Nagpapanggap kang leader ng aming samahan. Sino nga ba si Echan? Si Yeti yan. Siya ang peking leader ng aming samahan. Na ilang taong nandaya sa maharlika ng kabisera. Kung hindi dahil sa pagsiwalat ni Panginoong Chin, hindi natin malalaman ang katotohanan. Impossible. Talagang imposible. Ang kapalaran ng aming 3 pamilya ay binago mismo ni Panginoong Ye. Ang kanyang mahika sa paghuhula. Hindi maaaring peke. 20 taon ang nakalipas. Ninakaw ni Yeti yan ng banal na mga relikya. Tumakas mula sa samahan. Nang mahuli ko siya. Ngayon, sa utos ng samahan, narito ako para arestuhin siya. Unang pupuntahan, ang kabisera. Magnanakaw. Ninakaw ng mga teksto ng hula. Naiintindihan ko na nakagugulat ang katotohanan ito. Ngunit may patunay ang compass na ito. Paano niyo ako pagdudahan? Panginoong Qin, kami pong mga pamilya sa kabisera ay hindi makikialam sa away ng mga kultivador. Ang inyong hidwaan kay Echan, kung kailangan niyo ng suporta, ang pamilyang Su ay tutugon. Ang paghahanap ko kay Yeti yan, nangangailangan ng inyong tulong. Maingat natin siyang mahahanap. Ang plano ni Panginoong Qin. Maghahanda tayo ng salo-salo para kay Yeti yan sa Emperor's Grand Hotel.
Kailangang maging lihim tayo. Dapat bang sumama kami ni Kuya Su? Siyempre naman, ang dahilan nito'y pagsalubong kay Yetian. Kayong dalawa ang representante ng dalawang pamilya. Walang dahilan para hindi dumalo. Nauunawaan ko, Sec Leader Kin. Tandang Soup. Alam kong nag-aalangan ka pa rin sa akin. Isang beses ko lang sasabihin to, ang di kumpletong Heavenly Secret Art, ay di kumpletong karma. Basang kapalaran, kayong tatlo, ang pumilit kay Yetian na baguhin ang kapalaran, at nagdulot sa inyong mga anak ng utang na pagpapakasal sa imperyo. Maaari itong magdulot ng kamatayan. Sec Leader Kin, nauunawaan ko. Kung may kailangan man kayo, ang pamilya Su ay lubos na tutulong, pati ang pamilya Sun. Maligayang pagdating sa Imperial Hotel. Ito ay pagmamayari ng pamilya Chu, pinakamarangyang 7-star hotel. Ate, di ko inakalang balang araw, ay magiging makapangyarihan ng pamilya Shen. Lahat ng ito ay sa tulong ni Master Kin. Yun dapat mong pagbalikan ang kanyang kabutihan. Opo, ina. Mga kagalang-galang na bisita, ako'y nakatanggap na ng paunawa. Nasa bulwagan na ang 3 pangunahing pamilya. Maghintay lamang sandali. Nauunawaan ko, maaari na kayong umalis. Kapag nakuha na natin ang suporta ng 3 pamilya, papanagutin ko si Ichea. Nasaan na si Master Kin? Sinabi sa akin ni Master Chin, nagkikita siya sa 3 pangunahing pamilya para ibunyag ang tunay na pagkatao ni Yetian. Ito ang si Ichea, hindi lang tayo nilinlang. Pati mga pinakamayamang heredera, sa kabisera. Nanay, ayokong marinig pang muli ang pangalang iyan. Arui, sige na, nagkamali si nanay, hindi ko na ito babanggitin. Simula ngayon, ikaw ay isang dalagang mataas ang lipat. Bawat eligible na binata, pila-pipilahan ka para ligawan. Ate, si Yetian ba yun doon? Siya nga, bakit nandito ang basurang ito? Buisit, inapi niya ako sa Chonji Banquet, hindi ko lulunukin ang paghamak na ito. Nanay, ate, pagbabayaran ko si Yetian. May kailangan ka. Makinig ka, Yetian, wala kang karapatan dito. Anong pumipigil sa akin? Alam mo ba, reserbado ang lugar na ito, ng 3 puno ng pamilya. Eksklusibong evento. Ngayon ay makikipagkita sila sa tunay na pinuno ng Chanjise. Impostor ka, lumabas ka na dito. Tigil ang pagpapanggap dito. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Alam mo sa sarili mo. Ako ang tunay na punong sekta ng Tian. Paano naging peke ako sa paningin mo? Yetian, nagagalak ka ba sa pagnanakaw ng pagkatao? Maaari mo kaming lokohin, pati mga marangal na pamilya. Ngunit kayang-kaya mo bang dayin ang sarili mo? Ang peke ay mananatiling peke. Hindi ito magiging totoo kailanman. Shen Kyun. Nababaliw ka na nga. Hindi ako nagsinungaling kailanman. Ang masasamang gawa mo, isinumbong na ni Master Chin sa akin. Wala na akong nararamdaman kundi pagkasuklep. Master Kin. Si Master Kin, ang tunay na punong sekta ng Tianji. Ikaw, nagnakaw ng kanyang aral, at ginamit ang pangalan ng sekta, para magmalaki saan man. Salamat at iniligtas tayo ni Master Kin. Ang kanang Shen ngayon ay iginagalang na, kahit sa kabisera. Akala mo ba? Si Master Kin ay tutulong sa'yo. Bakit naman hindi? Ilang araw lang, ang kalagayan namin ay umangat ng walang katulad. Ito'y hindi magagawa ng isang walang kwentang tulad. Zuyu. Alam mo ba, ang pansamantalang yaman ay sandalan lang ng mabubulok na kahon. Pag bumagsak ang angkan ng Shen, walang matitira kundi kawalan. Tama na ang pananakot. Isa ka lang pekeng. Hindi karapat-dapat banggitin si Master Chin. Wala ka ng pag-asa. Yetian, lilinawin ko na. Sa tulong ni Master Chin, ang angkan Shen ay malapit nang makisama sa 3 dakilang angkan ng Shangjing. Bagay na hindi mo nagawa. Pasensya sa kalimutan ko, na hindi ka pala, isang peke lang. Ganyan ba kagahaman ang angkan Shen? Ikaw ang walang alam dito. Nahayag ka na ni Master Kin. Ginamit mo ang kanyang pangalan para lokohin ang lahat. Kapag nahuli ka niya, wala ka na. Wala ka ng pagbabago. Ang tinatawag na Master Kin ay hindi taga-celestial sex. Bakit nangyari? Na nabuhay muli ang aming angkan Shen. Kung tunay kang sect leader, bakit hindi kayang ipagtanggol ang sarili? Tama, peke siya. Hindi siya magiging tunay. Nakaloko ka na sa mga angkan ng Jing. Nandaya ka pa dito sa timog. Yetian, kasuklam-suklam ka talaga. Alam mo ba ang unti-unting pag-unlad? Anong alam mo? Sa mapusok na ambisyon, ang padalos-dalos ng pamilya nyo ay babalik sa inyo. Tama na, Yetian. Pag nawala ka, lalago ang angkan Shen. Malalagot ka rin. Ang master na iyon, ang tagapagligtas ng aming pamilyang Shen. Tagapagligtas? 3 taon kong tinulungan ang Shen family. Ni hindi ako nakarinig ng pasasalamat. Ang masamang hangarin niya. Itinuturing ninyong banal na kabutihan. Ang inyong pamilyang Shen ay talagang hindi na masasalba. Mga bulag. Ikaw ang bulag dito, Yetian. Akala mo'y panloloko ang magdadala sa tagumpay. Lilito din ang katotohanan. Ang leader ng Chonji Sect ay hindi para sa karaniwang tao.
Hindi natututo ang pamilya nyo. Kung hindi sa pakiusap ng anak ko, hindi kita papapasukin dito. Ngayon na ang panahon para hindi ko na makitang muli ang nakakasukmong mukha mo. Sa dating estado mo, paano ka naglakas loob manligaw sa kapatid ko? Isang manghuhula sa kalsada. Singil 100,000 piso bawat tag na. Kalokohan, akala namin niyang titulong master mo. Magpapataas ng aming estado. Pero wala ka palang silbi, kundi isang impostor. Walang pera at kabuhayan. Puro kasinungalingan ang bunganga. Ang pagpapalam sa'yo, ang pinakamalaking kamalian ng pamilya namin. Makinig ka. Dapat alam mo, ang maging mapagpasalamat. 3 taon ka sa amin. Tinusutan ba kita ng kahit piece? Kumain ka ng pagkain namin. Uminom ng alak namin. Ginamit ang mga kayamanan namin. At ngayon, kinagat mo ang kamay na nagpakain sa. Gusto mo ba kaming wasakin? 3 taon ng mga kontribusyon ko, hindi pa sapat. Hindi ba dapat responsibilidad mo ito? Ito mismo ang nararapat kong gawin. Ang mga taktika ng pamilyang Shen ay lubhang kahiyahiya. Yeti yan. Hindi na kailangang abutin ng ating hiwalayan ang ganitong punto. Kung hindi nakialam si Master Chi, hindi ko maisip kung ang mangyayari sa pamilya natin. Binalaan na kita noon pa. Ang paglagda sa dokumentong iyon ay maghahatid sa iyo sa tiyak na kapahamakan. Tiyak na kapahamakan, mas lalago ang pamilyang Shen. Nang wala ka, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang katulad ni Master Qin ay hindi maabot ng iyong walang kwentang kakayahan. Bakit sa palagay mo hindi ko siya mapagtatagumpayan? Isang impostor ka lang. Na nagsasamantala sa reputasyon ng iba. Wala ka bang hiya? Ang 3 taon nating pagsasama ay nakakadiri na ngayon. Anak, huwag mong sayangin ang damdamin sa kanya. Sino ang aakala na ganito ka walang kwenta ang basurang ito? Ate, kung tutulungan natin si Master Chi, naalisin ang impostor na basurang ito, lalo pang lalaganap ang reputasyon ng ating pamilya. Yeti yan. Naghihintay si Master Chin sa ballroom ng Emperor Hotel. Nakipagkita na siya sa 3 dakilang pamilya. Sumama ka na ngayon at hihingi ako ng awa para sa iyo. Awa, ang tinatawag mong Master Qin ay hindi karapat-dapat. Ang lakas ng loob mo. Tumingin ka sa salamin. Sino ka ba talaga? Ate, sayang lang oras mo sa kanya. Habang lalo siyang nagwawala, lalo siyang magmamakaawa. Yan ang hinihintay ko. Ella Shen, ginugulo ka ba nitong lalaki? Ako na ang bahala dito. Manager Wang, sakto ang dating mo. Sagutin mo to. Sarado ba ang Royal Emperor Hotel para sa eksklusibong event ngayon? Tama po, si Young Master Shen ang may guests namin ngayon, sarado sa publiko. E paano siya nakapasok? Sir, di po kami tumatanggap ng walk-in. Kung walang imbitasyon, umalis na kayo. Gusto mo talaga ako paalisin? Pakita mo imbitasyon mo at hihingi ako ng tawad. Walang imbitasyon, kailangan ko kayong samahan palabas. Manager Wang, tingnan mo tong lalaking to. Mukha ba siyang iniimbitahan? Wang, makinig ka. Dapat alam mo na itong lalaking to ay manggaganso sa kalsada. Ang pagdating niya dito, may masamang balak. Palayasin niyo yan. Mukhang di ka rin naman invited. Oras na para umalis ka. Huling paalala, gusto mo pa rin ako palabasin. Batuga, nang hahamon ka pa, makinig ka. Kung di ka alis ngayon, pababaliin ko mga binti mo. Manager Wang, sumusumpa ako sa dangal ng Angkan Shen. Walang kwentang basurang to ang makakakuha ng imbitasyon o magmamakaawa ako sa kanya ngayon din. Binata Shen, kayo'y bisita ni Ginoong Chu. Tiwala ako sa inyong salita. Gagong to, kahit sino ka man, o kung sinong kakilala mo, sa Dihaw Hotel namin, kahit hari ay dapat sumunod. Ngayon, agad, sa ngayon din, lumabas ka na dito. Napakatanga. Ano ang sinabi mo? Tuparin mo na ang pangako mo. Binata Shen, ano ang nangyayari dito? Imposible ito. Ang handogang ito, para lang kay Ginoong Qin at sa amin. Walang silbing tanga, di makakakuha ng imbitasyon. Baka peke ito. Tama, halatang peke. Walang kwentang basura. Mandiraya ka pa gamit pekeng dokumento? Shen Kyun, lahat ba ng dala ko sa mata mo ay ituturing na kasinungalingan? Bawat salitang galing kay Yetian. Bawat kilos niya. Para sa'yo, Shen Kyun, puro kasinungalingan. 3 taon. 3 taon mo kaming niloko. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa. Halatang peke ang imbitasyong ito. Wala si Yeti yan karapatan. Dumalo sa handaang ito. Sino ang nagsabing di siya karapat-dapat? Sino nagsabing hindi siya karapat-dapat? Chu Yu Su, anong dahilan ng inyong pagdating? Nandito ako sa sarili kong hotel. May problema ba doon? Siyempre naman, walang problema. Anong nangyayari dito? Isang walang utang na loob, ang pilit pumasok sa Royal View Hotel. Pinigil ko siya sa entrada. Walang utang na loob. Ikaw ang walang utang na loob dito. Iwi, Su, paumanhin po. Maaaring naging masakit ang aking mga salita at nakasama ng inyong loob. Ngunit totoo namang siya ay pilit na pumasok. Tama, eksakto. Su. Mayroon dito, di pagkakaunawaan noon. Ngunit ngayon alam ko na ang katotohanan. Isa lang siyang impostor, hindi ang punong master ng Chanji sect. Mga ginang, nananumpa ako sa aking dangal. Ang isang katulad mo ay walang dangal na ipanunumpa. Ako, Binibini Chu, Binibini Su, naniniwala akong ang inyong pamilya ay nakarinig na ng mga chismis. Ngunit sigurado ako sa isang bagay. Ang nagpapanggap na Chanji Mas ay hindi si Yeti yan. Totoo, inutusan ako ng aking ama.
na lumayo kay Yetian. Yetian, narinig mo ba? Ang pamilya Chu. Ngunit naniniwala ako sa pagkatao ni Ye. Di mo kilala si Mr. Ye. Isa pa yan, pero di mo nakilala ang sagisag ng angkan Chu. Binibining Chu. Siya ang binatang tagapagmana ng Shen. Hoy, Walang katuturan ang dahilan mo. Paglapastangan mo kay Mr. Ye, di ka welcome sa Royal Regent Hotel. Miss Chu, pakiusap. Nagmamakaawa ako. May pamilya akong di pa tapos ang hulog sa bahay namin. Hindi ko problema yan, mga gwardya. Binigyan na kita ng pagkakataon. Elye, nagkamali po ako. Ako'y taos pusong nagsisisi. Patawarin niyo po ako. Sa paghamak mo kay Mr. Ye, iniinsulto mo ako. Si Chu Yunta, dalhin niyo siya. Balay ng binti. Chairman Chu. Henry, Chairman Chu. Awa naman. binibining Chu. Kami mga panauhing pandangal ng Chu. Ama mo ang nag-anyaya sa amin dito. Maglakas loob kang hamakin kami. Bakit natin pagbibigyan ng Shen? Binibining Su, tigilan ng paglilinlang sa sarili. Nakatindig ang utos ng angkan. Binibining Chu. Binibining Su. Nilinlang kayo ng impostor na to. Pero hanggang ngayon, ipinagtatanggol pa rin nyo? Tatay, Lumayo ka kay Yetian agad-agad. tatay, anong nangyari sa'yo? Kung lalapit ka pa sa kanya, huwag mong sisihin ang iyong amang kung maging malupit man ako. MS Chu, tatay mo ba iyang tumawag? Sabi ko na nga ba, hindi ako nagsisinungaling. Bakit parang napatla ka? Pagkatapos ng tawag, MS, Chu, maaari bang utos ng tatay mo ang pag-alis mo sa Dihaw Hotel? MS, Chu, dapat maintindihan mo na ang sitwasyon. Wala sa tatlong malalaking pamilya, sa kabisera ang sumusuporta kay Yetian. Bilang mga dalagang may katungkulan, hindi ninyo dapat ipagtanggol siya ng ganito. Wala na akong sasabihin pa. Yamang may imbitasyon ka. Magkita na lang tayo sa bulwagan. Di magtatagal ang pagmamataas mo. Bibihag ka ng pamilyang Shen. Alam mo ba ang aming katayuan? Anong kalagayan mo sa lipunan? Pangahas kang sumalo sa amin. Umalis na tayo. Pasensya na, Jie. Wala talaga akong magawa dito. Sa hindi malamang dahilan, binalaan kaming lahat na lumayo kay Yetian, pati si Jingxuan nakakulong sa Sons. Hindi nakakagulat ito. May alam ka ba, Jie? Ang mga pinuno ng tatlong pamilya ay kontrolado ng Ghost Valley Technique. Ghost Valley Technique, Gigu Arts. Ang mga sinaunang aral ng ipinagbabawal na sining ng Gigu. Kailangan kong sabihin ito sa aking ama. Kung haharapin mo siya ngayon, sa tingin mo maniniwala si Matandang Chu. Ngunit kung mananahimik ako, si Ginoong Ye ay mapipigaan mula sa lahat ng sulok. Tatlong pinuno ng pamilya ang naririto. Kasama ang tagapagmana ng Gigo. Kung mag-isa siyang pupunta ropen, dapat nating pagtiwalaan si Ginoong Ye. Sige. Ginoong Ye, humihingi ako ng paumanhin sa aking pagiging bastos. Ang inihandang piging na ito, kayang-kaya kong hawakan mag-isa. Wala sa lugar si Yetian. Nangahas siyang dayin ng ating tatlong pangunahing pamilya. Kung hindi dahil kay Sec Leader Chin, nanatili sana tayong walang alam. Nagpataw ako ng pagbabawal na huwag makipag-ugnayan si Jingxuan kay Yetian. Ang bitag na piging na yon, tignan natin kung magpapakita si Yetian. Kung darating man siya, hindi siya makakaalis ng buhay. Si Sec Leader Kim ay humingi ng mga espesyal na gamit sa akin. May chismis na naglatag siya ng panghadlang na spell sa paligid ng hotel. Kapag tumapak siya kahit kalahating hakbang, agad siyang mahuhuli. Nagpapakumbaba si Shen Qian sa mga pinuno. Ikaw ang mula sa pamilyang Shen, na pinoprotektahan ni Sec Leader Chin. Ang pagsuyo ng pinuno ng sekta ay walang hanggang kapakinabangan sa inyo. Ginoong Su, sobrang papuri naman. Pamilyang hamak lang kami mula Nancheng. Kumpara sa tatlong dakilang angkan ng G, malayo pa rin ang agwat namin. Binibining Shen, huwag kang magpakumbaba. Sa biyaya ng Sining Tianji, ang pagsikat ng angkan Shen ay panahon na lang ang hahadlang. Mga kagalang-galang na pinuno, sa hinaharap kapag naitatag na kami sa gym, asa kami sa inyong mapagbigay na pag-unawa at suporta. Siyempre naman, dito sa Jing, sino ang maglalakas loob lumapastangan kay Chin bilang protektado ni Chin? Espesyal ang treto sa inyo. Ate, pekeng tao talaga si Yetian. Kung hindi, bakit ganito ang treto sa atin? Anak, sa patnubay ni Kim, giginhawa ang pamilya natin. Hindi unlad ang angkan Shen. Walang kwentang basura ka, naglakas ka pa ng mukhang pumarito. Bakit hindi ako dadating? Ang kapal ng mukha mo, alam mo ba kung kanino ka nagsasalita?
Tatlong angkan lang naman ng Jing. Dapat ba akong lumuhod sa kanila? Hindi ka Tianji Secmaster. Bakit ka pumunta rito para mandaya? Ang panlolokong ito, pagnanakaw ng bahagi ng Tianji Art. Pagtatayo ng Peking Tianji Manor, lahat ng ginawa mo, nagdudulot ng hinala na tinataranta mo ang Jing. Gusto mo bang maging hindi talo sa pagmanman? Nagsasawakal ka na? Ako si Shen, tunay na Tianji Secmaster. Dinududahan mo ba ang kapangyarihan ko? Yetian, tigil na sa pagpapanggap. Narito na ang katotohanan sa ating harapan. Ginagamit mo lamang ang mga pira-pirasong Chonji Arts. Wala kang karapatang ideklarang ikaw ang leader ng Chonji Sect. Ang tunay na leader ay si Master Chief. Tama si Miss Shen, ang pagnanakaw ng kaalaman ay kalakastanganan. Higit pa rito, ninakaw mo ang ipinagbabawal na sining ng Tianji Sect. Ano pa ang dahilan mo ngayon? Lahat ng iyong ginawa, ang paghahangad ng kapangyarihan at kayamanan, ang kasakiman sa kaligayahan, nilinlang mo ang tatlong noble na pamilya. Ngayon naman ang mga Shen. Tao ka pa ba, Yetian? Halimaw ka. Miss Shen, kami na tatlong puno ng pamilya ay nanunumpa, na ibigay ang katarusan sa angkan ng mga Shen. Ako, Sun Family Head, ay nangangako nito. Ichen, hindi ka makakaalis ng buhay sa ambag ito. Ichen, pinulungan mo ang mga Sun noon. Ngunit ang estado naming ngayon ay nadungisan ng iyong mga plano. Ipinaliwanag ni Sect Leader Qin na hindi kumpleto ang iyong Tianji Arts. Ang iyong mga teknik ay sira-sirang piraso na naglalason sa kapalaran ng aming pamilya. Ang iyong kasuklam-suklam na pamamaraan ang magpapahamak sa ating lahat. Mga fragmento. Eksakto, tulad ng sinabi ni Sect Leader Qin, ang iyong mga shortcut ay nag-aalay ng kahabaan ng buhay. Para sa pansamantalang pakinabang, ang depektosong Tianji Arts mo ang magmamadali sa ating pagbagsak. Ito bang si Sect Leader Qin? Ang galing umarte. Anong lakas ng loob mong Sir On si Secmaster Chief? Makinig kang mabuti, Yetian. Mula nang tumapak ka sa Royal Heights Plaza, tinatakan mo na ang sarili mong kamatayan. Ako si Chu Hongyi, pinuno ng tatlong dakilang angkan sa kabisera, naloko ng isang hamak na impostor. Akala mo palalampasin ko to? Yetian, isang pekeng kopya ka lang. Sinong nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para haminin ng tatlong pinuno ng angkan? Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Lumuhod ka at magmano ng 3 beses. Baka pagbigyan namin ang buhay mong hamak. Kaming tatlo ay maaaring patawarin ang kahabag-habag mong buhay. Ngunit kung magmamatigas ka, diretsong impyerno ang pupuntahan mo. Hindi ako nagsisinungaling. Bakit ako luluhod? Ayaw magmano? Mamatay ka na. Aray, Secmaster Qin. Dumating ka rin. Maupo po kayo sa lugar ng karangalan, Master Qin. Hindi na kailangan. Makikipag-usap muna ako ng maayos kay Yetian. Anong problema? Nasiyahan ka ba sa paggaya? Sa Chonji Secmaster, sinubukan kong pangalagaan ang dangal mo. Kahit na isa kang bigong alagad, na nagnakaw ng pira-pirasong teknikong Chonji, miyembro ka pa rin ng ating sekta. Ngunit ang mga krimen mo sa kabisera, at panloloko sa mga tao, ang nagtulak sa akin na kumilos bilang Secmaster. Isuko mo ang Chonji Art, sirain ang iyong mga Meridian, at pagkakalooban kita ng pangalawang pagkakataon. Yetian, ibigay mo ang Chonji Art. Tama, basura ka. Ibigay mo ngayon din. Isuko mo ang Chonji Art, o mamatay ng walang libingan. Ganun pala. Ang gusto niyo lang pala ay ang Tianji Art na nasa akin. Tagapagmana ng Ghost Valley, tagapagmana ng libingang multo. Bakit pamilyar ang pangalang niya? Elder Son, huwag kang padala sa mga palabok niyang salita. Ako mismo ang nagkulong sa tagapagmana sa bundok Yunmei. Imposibleng makatakas siya. Kalokohan, Punong Chin. Bilang tagapagmana ng sekta ng mga banal na lihi, paano siya magiging tagalibingang multo? Tigilan ng pagpapakalat ng takot. Punong Qin. Kasalanan ko ang lahat. Hinayaan kong lokohin ako ng batang ito. Yetian, emergency ito. Paano ka nangangahas na magsinungaling? Kilala nating lahat ang pagkatao ni Punong Chi. Higit pa inuman. Imposibleng siya'y tagalibingang multo. Huwag mong overestimate ang sarili mo. Ibigay mo na ang banal na sining, at pakakawalan kita. Bilang pinuno ng sekta, bakit hinahabol mo ang piraso ko? Ang kapal mo. Kasuklam-suklam, si Punong Qin ang tunay na tagapagmana. Wala siyang kailangan sa'yo, ang pirasong hawak mo. Pag-aari ng aming sekta, sinasabi mo ba, pagiging magnanakaw ay pagmamayari? Makinig kang mabuti. Isuko mo na ang piraso. O harapin ang galit ng angkansu. Ang pirasong iyan ay buhay ng aming sekta. Wala nang paliwanag. Pero ngayon, isasuko mo rin yan. Ibigay mo na. Ngayon din, kayong tatlo, mga pinuno ng dakilang angkan, madaling nagpatalo, sa simpleng pangkukulam, nakakahiya kayo. Yetian, gusto mo bang mamatay? Di mo na kaya magpanggap. Secmaster Chin, magpaliwanag ka. Ibigay mo ang banal na lihim, o papatayin kita sa ngalan ng ating sekta. Papanoorin ko kung paano ginagamit ng tagapagmana ng Ghost Valley ang aming sagradong teknik. Yetian, anong nagawa mo? Gago ka. Kung nasaktan ng 3 puno ng angkan, mismong buhay mo ang kapalit. Wala akong ginawang daya. Ang kanyang soul binding art ay hindi tumagal. Yetian, tigilan mo ang kalokohan.
Sect Master Chief, hindi gagamit ng hypnosis sa mga pinuno ng angkan. Ang ganitang kasuklam-suklap ay wala sa level mo. Dahil walang utang na loob, handa ka sa kapalit. Yeti yan, alam ko ang kapalaran mo. Mamamatay ka ngayon. Sobra ang tiwala ko sa'yo. Shen Qian. Ikaw ang may gawa nito. Tumulong si Sect Master Chin sa Shen Clan sa pinakamahirap naming oras. Habang ikaw, muntik na tayong ipahamak. Sino ang karapat dapat sa katapatan? 3 taong suporta. Parang nagpakain na lang ako ng aso. Anong kapal mo? Sect Master Chief, patayin niyo siya. Gustong kong makiusap siya. Paano naging ganito kakilakilabot ang tadhana mo? Walang katapat ang kapalaran ko sa ilalim ng langit. Sa iyong Gigo Arts lamang, walang kwenta. Ano ba ang pinag-uusapan ninyong lahat? Pangulo Chin, hindi ka ba ang pangulo ng Chonji Sect? Paano magagawa ng half-baked na tulad ni Yeti yan na gawin ito sa'yo? Tahimik. Kahanga-hanga, Yeti yan, hindi ko inakala na ganito kalakas ang iyong kapalaran. Ano ang nangyayari dito? Yeti yan. Ang taong ito na si Qin ay nagdaya sa inyo mula pa noon. Hindi siya ang pangulo ng Changji Sect. Tagapagmana siya ng Gigo lineage. Imposible. Paano ito nangyari? Hindi ako naniniwala. Kung totoo ang kanyang sinasabi, bakit magiging pangulo siya ng sect at matatalo sa katulad? Yeti yan. Huwag kang magmayabang, Yeti yan, hindi ko pa ginagamit ang trump card ko. Trump card. Kahit anong trick ang gamitin mo, dadalhin kita pabalik sa bundok Yunming ngayon di. Ang bundok Yunmeng, hindi na ako babalik doon. Alam mo ba kung ano ito? Ang Changji Compass. Anong nangyayari dito? Talagang impostor si Sect Leader Chin. Ang makalangit na mekanismo na kumpas na ito. Saan mo ito nakuha? Iyan ay hindi mo na dapat pakialaman. Ibigay mo. Habang nasa akin ang compass na ito. Ang buhay mo'y nasa kamay ko na. Anak ko, kung nasa kanya ang kumpas, si Chayan ang impostor. Hindi ko alam. Yeti yan, iyan. Hindi mo malulupig ang tagapagmana ng lambak ng multo. Ate, si Chinming ang tunay na kahalili ng lambak ng multo. Nalinlang tayong lahat sa kanya. Bakit mo ipagkanulo ang angka ng Shen? Tumahimik kayong lahat. Isuko ang makalangit na mekanismo na kumpas o harapin ang kamatayan. Yamang buong puso mong ninanais ito. Kapag inaktiba ko na ang compass, ang kapalaran mo ay hindi tatagal sa kapangyarihan nito. Ang mundong sisirain ng compass. Bilang leader ng makalangit na sekta, nangahas kang manakot gamit ang aking sariling artipakto. Sige. Pagbibigyan ko ang hiling mo. Yeti yan, iyan. Mamatay ka na. Ano naman? Hindi maaari. Maliwanag na sinabi ng Panginoon. Napapatayin ka ng compass na ito. Panginoon, mukhang hindi ikaw ang tunay na tagapagmana ng lambak ng multo. Song Chandu. Pasok. Guro Song. Guro. Bangon. Ito ay makalangit na kumpas. Qin-Ming, saan mo nakuha ang kumpas na ito? Ibinigay ito ng aking guro. Pinadala niya ako upang harapin ka sa kabisera. Ang iyong guro. Hindi totoong alagad ni Gigo. Nasaan ang tunay na tagapagmana ni Gigo? Yamang pinadala ako ng guro kong mamatay. Tapat akong magsasalita. Nasa. Guro, ano ang nangyayari? Sumpa ang kanyang dinanas. Hindi niya maibubunyag ang lokasyon ng nagsumpa. Ngunit may solusyon ako. Dalhin natin siya sa pagamutan. Mga gwardya, Narito ang inyong alagad. dalhin niyo siya. Bantayan niyong mabuti. Ngayon, pagbabalik ng kaluluwa. Chu Hongi, Sun Gaoyuan, Su Deming. Jiye, ang sumpang nagbibigkis ng kaluluwa ni Chinming. Ang nagtulak sa ating kumilos ng ganito. Iiye, naging tanga ako. Nagkasala ako sa inyo. Bawat pag-aalinlangan na aking ibinulalas ay bunga ng kapangyarihan ng sumpang iyon. Wala akong masamang intensyon. Tumahimik kayo. Kayong tatlo ang pinuno ng mga dakilang angkan. Ngunit nadala sa simpleng salamangka, ang bahay ng Celestial Strategy. Ang nagkupop sa inyo sa loob ng mga dekada, nililinis ng banal na biyaya, sa inyong pinatibay na diwa. Paano kayo nahuli sa bita? Master Song. Napilitan lang kami. Su Deming. Sinabi bang makikipag-usap? Kayong tatlo ay kusang sumuko sa sumpa. Ang pagsunod ninyo ang nagbigay daan kay Qin-Ming na kayo'y manipulahin. Naiintindihan ko na ang pagdaramdam sa aking guro at sa ating bahay ay matagal nang umiran.
Master Song, pakiusap. Hindi kami magtaksil kailanman. Binago ni Jie ang ating kapalaran. Paano tayo magkakanulo ng biyaya? Manalig kayo sa amin, Iye. Ang aking hatol ay hindi nangangailangan ng payo. Mga gwardya, dalhin niyo sila. Iye, nakikiusap ako. Maniwala kayong kontrolado ako ng sumpa. Nilason ako ng mahika para magsinungaling. Tama na. Ang mga dahas ninyo'y nakabingi. May koneksyon sa akin sa pamamagitan ng kasal. Babawasan ko ang parusa. Ngunit ang mga kinakailangang kahihinatnan ay ipatutupad ng buo. Salamat sa habag ni Ginoong Ye. Nagpapasalamat kami sa pagpapatawad mo. Umalis ka sa paningin ko ngayon, Dit. Panginoon, paano natin pakikitunguhan ang mga Shen? Ginoong Song, tayo'y nadaya. Nadaya, hindi kontrolado ang isip ng mga Shen. Ginoong Song, hindi makatarungan ito. Nilinlang tayo ng tampalasang kina, mga kasinungalingan at intriga. Kung hindi ang aming pamilya, ay hindi. Naiintindihan mo naman. Zuyu, salbahing babae ka. Ang mga dating ugali ay mahirap mawala. Sa Chanji Banquet, nagpakilala ang aking Panginoon. Ngunit patuloy niyong pinagdudahan siya. Malapit nang magwakas ang angkan ng mga Shen. Sandali, huwag. Ginoong Song, hayaan niyong magpaliwanag ako. Yeti yan. Kung mas maaga kang nagpakilala, ang awayang ito sa mga Shen ay maiiwasan sana. Tama. Tumahimik. Wala kang karapatang magsalita. Song Chandu, umalis ka na. Opo. Shen Kyun, binalaan na kita noon pa. Ngunit ang mga Shen, hindi naniwala kahit kailan sa akin. Nais kong mamuhay ng simple, makitungo sa inyo ng tapat. Ngunit ang pagsipsip ng inyong angkan at paghahangad ng katanyagan ay nakakadiring lubos. Sa puntong gusto ko lang malaman mo, ang inyong angkan na Shen, hindi karapat-dapat sa 3 taon kong pagsisikap. Manugang ko, ang sitwasyong ito ay pawang hindi pagkakaunawaan. Ang aming angkan na Shen. Zuyu, ang inyong angkan, hindi man lang nagpakita ng kabutihan sa akin. Wala akong utang na loob sa inyo. Kaya, huwag mong gamitin ang baluktot mong paniniwala para pagbintangan ako. Kung nagkaayos lang sana tayo. Ang hindi pagkakaunawaang ito. Sana'y, lahat ng ginawa ninyo sa akin, hindi maikakaila bilang simpleng pagkakamali. Yeti yan, sinugatan mo ang puso ng kapatid ko. Kaya siya nagpakalayo para sa 3 taon naming relasyon. Awa mo na ang pamilya namin. Hindi mo ba winasak ang puso? Mula ngayon, mawawala ang pangalang Shen sa Nan City. Tapusin na natin ito. Ichayan, manugang. Inay, tigilan mo na siya. Wasak na ang pamilya natin. Hayaan mo akong umiyak. Hindi na babalik si Yeti yan. Anak, kasalanan ko lahat ito. Bigo ako bilang ina. May pag-asa pa sana. Anong ibig mong sabihin? Mababawi pa natin. May nabanggit si Chinming na taga Qingzhou siya. Baka may mas malakas na tao kaysa kay Yeti yan. Ang sinabi, isang dalubhasang higit pa kay Yeti. Baka ito ang guro ni Kinming. Kailangan kong isugal ang lahat ngayon. Nanay, manatili kayo sa South City kasama si Kuya. Yun Ina, sa tingin mo ba ang pagpunta ni ate sa Qingzhou ay makakapagligtas sa angkan natin? Paano ko malalaman? Pagkikita sa pinuno ng sekta, ipakita ang paggalang. Ang iyong maestro, nasaan siya? Hindi ko alam. Walang ideya. Ang aking maestro, natakot siyang lulusubin siya ng Chonji Sect. Itinuro niya sa akin ng Ghost Valley Arts sa pamamagitan ng aming spiritual na ugnayan. Ngunit ninasa niya ang Chonji Arts. Ipinadala ko sa kabisera upang gamitin ang 3 angkan at Chonji Compass para takutin kayo. Naisuko ang Chonji Arts. Ngunit sinong mag-aakala? Kaya, nasaan ang maestro mo? Pinuno Ye. Talagang hindi ko alam. Ako, may mahalaga akong impormasyon. Hindi niyo ako maaping kumilos. Magsalita ka. Bukod sa Chonji Compass, ang aking maestro ay may hawak ng isa pang kayamanan ng Chonji Sect, ang Weave Heaven Diagram. Sort ng paghahabi sa kalangitan. Pangulong Ye, dapat mong maintindihan ang halaga nitong chart ng paghahabi. Ngunit ngayon, kailangan kong malaman kung nasaan ang maestro mo. Hindi. Pangulong Ye, huwag kang magmadali. 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, mabebenta ang chart sa Qingzhou Skyreach Tower. Sa panahong iyon, lilito ang aking maestro. Para ibenta ang sort. Tama. Walang sawang gumagastos ang maestro ko. Humihingi siya ng pera sa mayayaman. Malamang wala na naman siyang pera. Hindi naubusan ng pera ang maestro mo. Inaakit niya ako sa Qingzhou. Inaakit si Pangulong Ye sa Qingzhou. Kung ganado siyang makita ako, pagbibigyan ko siya. Song Chandu, narito ang alagad mo, ihanda ang jet. Pupunta ako sa Qingzhou. Maestro, maraming makalangit na maestro sa Qingzhou. Higit pa sa Jing, ang tagapagmana ng Ghost Valley, naghihintay sa akin doon. Paano ako tatanggol? Maestro, mapanganib ang tagapagmana ng Ghost Valley. Sasamahan ba kita? Ito ay, pamimili lang naman. Para sa akin, maghahanda ako ng pondo. Pera, ang gusto ko. Hindi mabibili ng pera.
Ang maalamat na weaving heaven diagram na ito, nawawala sa mundo ng mahigit 3,000 taon. Hindi inakala na mapapasa kamay ng tagapagmana ng Ghost Valley. Tunay ngang ang tadhana ay puno ng hiwaga. Song Chandu, samahan mo ako sa Qingzhou. Aalis na tayo ngayon din. Sundin ang utos, Panginoon. Tungkol naman sa'yo, siraan ang kanyang mga meridians. Hayaan siyang mabuhay bilang ordinaryong tao. Salamat sa kahabagan, Sect Leader Ye. Miss Shen, maligayang pagdating sa Qingzhou. Pasensya na sa abala, Young Master Chen. Young Master Chen. Miss Shen, hindi ka pa bihasa sa Qingzhou, kaya tungkulin kong ingatan ka. Ngayon, ikaw na lang ang aasahan ko, Young Master Chen. Pumasok na kaya tayo, Young Master Chen. Sang-ayon. Mauna po kayo. Sino ang mag-aakala may ganitong kagandahan sa South City? Magiging kawili-wili ang gabing ito. Well, naiintindihan ko. Yeti yan. Magkakilala ba kayo? Hindi naman. Mga estranghero. Hayaan niyong magpakilala ako ng maayos. Siguro dapat na tayong umuwi muna. Hoy, huwag kang magmadali. Sa buong Qingzhou, walang nakapangahas sumalungat sa akin. Yeti yan. Parehong-pareho tayo. Yeti yan. Ang magkakilala pala kayo. MS, Shen, ibig mong sabihin, ito ang dati mong boyfriend? Dati kong asawa siya. Ex-asawa? Kaya pala, tadhana ang nagtagpo sa ating mga magkalaban. Magpakilala na ako, Chen Shuja, CEO ng Chen Corp. Hindi ako interesado. Sige, ayos. Siguro dapat na lang tayo. Yeti yan. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Walang trabaho ngayon. Kaya pala, nakipaghiwalay si MS Chen sa isang palaboy. Isa ka lang tamad na palamunin. Ako naman kahit nakakahiya sa'yo. Ako si Chen Shuja, pinakamayamang tagapagmana ng Qingzhou. Ang tatay kong si Chen Zhenfeng, ang pinakamayaman sa lungsod. Kapag nakita mo akong paparating, lumayo ka sa akin. Amoy pobre ka, Kadiri. Ang mga titulo mong yak walang saysay sa akin. Ano ang sinabi mo? Yeti yan. Huwag ka nang magpakita sa buhay ko. Ginang. Shen. Ano to? Maniakis to. Stalker. Huwag kang bastos. Kasuklam-suklam. Sa buong Qingzhou, walang nakapangahas na somalita sa akin ng ganito. Sino ka ba, Yeti yan? Hindi mo ba alam? May mas magaling sa'yo palagi. Wala akong pakialam kung sino ka, o saan ka nang galing. Sa Qingzhou, ako ang hari. Kung dragon ka, umikot ka rito. Kung tigre, manikluhod ka. Nakikinig ka ba? Yeti yan. Lumabas ka na. Ayaw kitang makita. Nandito ako para sa subasta. Bakit ako alis? Sandali. Ano ang narinig ko? Nandito para sa subasta. Ikaw, makinig ka, Yeti yan. Nakakita ka na ba ng subasta, hamak ka? Akala mo ba ang subastang ito ay para sa kahit na sinong walang kwenta? Ang subasta sa Chanyu Plaza ay nangangailangan ng 1 bilyon. Kahit manood lang, walang kwentang basura ka. Nagsasabing sasali ka? 1 bilyon? Exact. 10 numero. Kailangan mo ng 100,000 na buhay para maabot yan. Yeti yan. Bakit ka nandito? Umuwi ka na. Tigilan mo ako. Shen Kyun, nagkakamali ka't mangmang. Kailan kita niligaw? Mabuti ang buhay mo sa Jing. Bakit ka pumunta sa subasta ng Qing? Kalimutan mo ang pangangailangang bilyonaryo. Wala ka sa lugar dito. Pumupunta ako kung saan ko gusto. Hindi kailangan ng permiso. Huwag kang magdahilan. Sa kakayahan mo, hindi ka karapat-dapat sa subastang ito. Kung may pagmamahal ka sa sarili mo, lumayas ka na ngayon din. Kung hindi, papatawag ko ang seguridad ng Skyfield Plaza para baliin ang mga binti mo. Yeti yan. Hindi na ako babalik sa Jing o Nancheng. Ayaw na rin kitang makita muli. Simula ngayon, si Young Master Chen ang magiging kasosyo ng Angkan Shen. Nakikiusap ako. Huwag mong sirain ang kinabukasan ng pamilya namin. Sinubukan kitang hindi pansinin, pero mga tulad mong tanga, paulit-ulit na sumusubok sa pasensya ko. Lakas mong insultuhan ako? Basura ka, kawawang talunan. Anong lakas ng loob mo? Young Master Chen, huwag tayong magpakababa. Umalis na tayo. Ngayon na. Ako si Chen Shuja, hindi nagtataglay ng hinanakit. Gagapangin ko itong walang kwenta. Taong ito ngayon din. Chen siya, si Yeti yan ay. Ano? Wala akong pakialam kung sino siya. Ngayon, ituturo ko sa kanya ang halaga ng paglaban sa akin. Hoy!
Ipatawag mo ang seguridad. Dito sa lokasyon ko agad. Bilasin mo. Kay hamak na uod, maghintay ka lang, gagapangin kita sa araw na ito. Young Master Chen, ano ang nangyari? Siya ito, hinamak ako ng gago. Nakikita mo ang binti ko? Baliin mo, naiintindihan ko, Young Master. Nagkamali ka ng kalaban, maghanda kang magdusa. Teka. Nagbago na ang isip ko. Basura, lumuhad ka sa harap ko. Papaupuin ko siya, sa harap ko't magmamakaawa. Binatang Chen, si Yeti yan. Huwag na natin pansinin. Ano, huwag mong sabihin si Yeti yan, ay may espesyal na katayuan? Binibining Shen, makinig ka, sa buong teritoryo ng Daksha. Wala akong takot gambling, kahit gaano kalakas koneksyon. Yuyurefan ko siya. Ganoon ba? Walang duda, bawat salita ko ay totoo. Yeti yan, kung sabihin mong dumara ko sa subasta, kahit papaano, may kakayahan ka. Pwede ka sanang. Pero sa harap ni Chen Shuja, wala kang kabuluhan. Ang ama ko hindi lang mayaman, kundi konektado rin sa kataas-taasang tagapamahalang langit. Ang makapangyarihan ay hindi gumagalang kahit sa tahanan ng Jing. Ganun ba kalakas talaga? Siyempre, ang angkan naming Chen, naging pinakamayaman sa Qingzhou, sa loob lang ng 1 taon. Dahil sa kanyang gabay, kaya, kahit sinong sumusuporta sa'yo, sa harap ni Chen Shuja, magpapasuko ka. Ipapaalam ko ba kay Binatang Chen ang tunay na pagkatao ni Yeti yan, kapag nalaman niya, at tigilin ang pakikipagtulungan sa inyo. Lumuhad ka na. Paano kung hindi? Yeti yan, hindi ito biro. Kapag nagalit ako, may mamamatay. Yeti yan. Mag-isip kang mabuti sa susunod mong gagawin. Yeti yan. Umalis ka na ngayon. Bakit ako alis? Hindi siya makakagalaw. Kung hindi ka luluhod sa harap ko ngayon, wala kang matatagpo ang kanlungan. Sa buong imperyo ng Siya. Mayabang ang angkan ng Chen. Karapatan ko ito. Ito ang kapangyarihan ng kayamanan at impluensya. Kung ayaw mong lumingon, sige, gagamit ako ng ibang paraan. Kayo dalawa, paluhurin siya, pailalim siya, hampasin nyo. Paluhurin ng todo. Umalis ka na. Anong klaseng martial arts yan? Sinasabi ko sa'yo, gaganti. Huwag kang lalapit. Makinig kang mabuti. Ang ama ko ay si Shen Zhenfeng. Hindi mo ako mapahihirapan. Kahit ang Diyos ay hindi na makakapigil. Yeti yan. Umalis ka na lang. Tingnan mo, kahit ang ex mo, pinoprotektahan ako. Nakakawalang respeto para sa isang lalaking gaya mo. Shen Qiyun, humanda ka. Hindi ako. Si Young Master Chen ay among bisita. Nakikita mo na ba, Yeti yan? Hawak ko na ang ex mo. Yeti yan. Huwag mo siyang saktan. Nakita mo ba yon? Ganyan ang dating ng tunay na lalaki. Bagay na hindi mo makakamtan. Dahil, sinasang-ayunan ako ni Miss Shen. Sige, gagawin ko tong pabor para sa'yo. At patawarin ang asawa mong dati. Pero, tandaan mong mabuti. Saan ka man pumunta? Lumayo ka kay Chen Shuja. O bugbugin kita sa harap mo. Young Master Chen, huwag mo siyang pansinin. Umalis na tayo. Shen Qiyun. Nakakadiri ba ito? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan mo? Lahat ng ginagawa ko para sa pamilyang Shen, wala akong dapat ikahiya. Shen Qiyun, bumagsak ka na sa pinakamalalim. Kahit nasa ilalim ako. Mas mabuti kaysa maghintay ng kamatayan dito. Kung mawawala ang mga Shen, masaya ka ba? Sariling sikap ng pamilya mo ito. Wala akong pakialam. Oo, karapat dapat ito sa mga Shen. Kaya habang lumalaban ako, huwag kang makialam. Shen Qiyun, dahil sa walang utang na loob nitong gago. Tinatawag mo akong gago? Kung sabi ni Eng Fia na gago ka, di gago ka nga. Ginoong Ye, Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Grandmaster Song, ang nagpadala sa amin dito para suportahan ka, Ginoo. Si Song Chandu na ito. Binibining son, anong ginagawa mo rito? Akala mo ba, ang mga lugar na ganito, para lang sa inyong pamilyang Shen? Binibining son, kaya pala pamilyar ang mukha mo. Ikaw pala ang tagapagmana ng pamilyang Son mula Jing. Binibining son, napakaganda mo ngayon. Titigan mo pa at bubunutin ko mga mata. Binibining son, oy bata. Huwag kang masyadong mayabang, bantayan mo ang ugali mo, hindi ito Jing. Kundi teritoryo ni Chen Shuja. Gusto mo bang mamatay? Naku, kahanga-hanga. Gusto ko ang tapang mo. Binibining Shen, alis na tayo. Ginoong Ye, lumampas na sa hangganan ang mga Chen. Turuan kaya natin sila ng leksyon. Huwag na, nandito ako para sa Qingzhou auction. Manatili tayong simplehan lang. Tara na, dapat na tayong umakyat.
Ang tagal nating di nagkita, yung Master Chen. Napakabait mo ngayon, naiinggit kaming lahat. Yang Master Chen, sino ang babaeng kasama mo? Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Shen Qian ng Nanchang Shen family. Elder Leo, panauhin ko ngayon si Binibining Shen. Nakakuha ng pabor si Binibining Shen kay binatang si Ji Chen. Karangalan nito para sa angkan ninyong Shen. Samantalahin ang pagkakataong ito. Salamat po, Ginoo. Ako si Meng Waizua, pinuno ng angka ng Meng sa Qingzhou. Bagamat di kasikat ang Chen, may impluensya ako sa mga pangkat sa Qingzhou. Kung may maging problema kayo sa hinaharap, dumalaw kayo sa angka ng Meng. Hananapan ninyo ako. Salamat, Tagapangulo Meng. Tagapangulo Meng, Tume, nabalitaan nyo na ba? Ang pambihirang kayamanan sa subasta? O, sinadyang ipahiwatig ni Gilio. Tagapangulo Meng, Tume, totoong may kayamanan. Ang subastang ito ay napakaganting kayamanan na yayanig sa buong Daksha. Kami nakikinig. Ang kayamanang ito ay galing sa isang pantas na tagatangkilik ng aking ama. Iniwan ng pantas. Ang kayamanang ito sa aking ama, para sa paglaladlad ngayon, nakalaan sa karapat-dapat, ang lihim na pantas ng Chen. Nagbago na ang lahat. Binatang si Ji Chen. Ako ang magbibida sa kayamanang ito. HMM. Tagapangulo Meng, Tume, huwag ninyong kalimutan ang matanda. Matindi rin ang interes ko sa kayamanang ito. Umuusbong ang subasta sa ganitong kompetisyon. Ang kayamanang ito ay magiging akin. Yeti yan. Walang kwentang loko. Binata, ang tapang ng salita mo. Ano ang pangalan mo? Yichen, si Yichen na nakakapagdilim ng langit. Nang ahas ka talagang pumunta, Yeti yan. Alam mo bang, ang pagtitipong ito'y pinagsama-sama ng mga makapangyarihan sa Qingzhou. Kung magkakagulo ka dito ngayon, hindi ka aabutin ng bukas. Kawalang hiya. Pangahas mong ininsulto si Ginoong Ye. Ang isang dalagang tulad mo, ay walang karapatang narito. Umalis ka na ngayon din. Ikaw pala si Yeti at makinig ka sa babala ko. Ang subastang ito ay pinakahihintay sa Qingzhou. Kung gagawa ka ng gulo, mamalagi ang mga sakuna sa'yo. Magpakumbaba ka kay binatang Chen, baka ka pa maawaan. Yeti yan. Kailangan bang laging magkagulo? Kayong mga tanga ang may problema. Binibining son, ikaw. Si Binibining Shen ay bisita ng pamilya Chen. Anong karapatan mo? Nasigawan siya? Karapatan. Siya ang kasama ni binatang Chen ngayong gabi, bago mo siya insultuhan. Tingnan mo muna ang sarili mo. Mga taga-Kingshap, sobra na ang kapal ng mukha ninyo. Ano ang sinabi mo? Ang tapang ng salita mo. Sabihin mo ang pangalan mo. Tingnan natin kung kaya mo. Ako si San Jingsuan ng Angkang Sun. Gusto mo ba akong subukan? Ikaw ang binibini ng pamilyang Son. Si matandang Laoy hindi kalaban. Kahit nandito ang pamilyang Son, nananatiling matatag ang Qingzhou. Binibini Son, bukod sa iyong rango, huwag mong kalimutang hindi ito. Jing, ito ay Qingzhou. Wala ka sa teritoryo mo. Pigilan mo yung ugaling prinsesa. Kung hindi, di mo malalaman kung paano ka mamatay. Hayop ka. Nagbabanta ka ba sa akin? Isipin mo kung ano gusto mo. Ituring mo itong palakaibigang paalala. Sa huli, matagal ko nang tinalikuran ang aking pagiging palaban. Hindi ako bababa sa level mo. Kung lalampas ka, at magagalit si Ginoong Chen, hindi ka pawatin ng kanyang ama. Si matandang Chen ay may dihamak na Grandmaster. Sa tingin ko kahit si Song Chando ng Chonji Bureau sa Jing, ay hindi kaya siyang talunin. Narinig mo, Binibini Chen? Ang kapangyarihan ng pamilyang Chen sa Qingzhou ay walang katulad. Ang inyong pamilyang Son ay walang saysay dito. Tama si Ginoong Chen. Bilang bisita mula sa Jing, naiintindihan ninyo ang aming mensahe. Kung kahit si Song Chando ay yuyukod sa Grandmaster na ito, isipin mo ang nakakiling na kapangyarihan. Kaya, mag-sorry ka na at umalis ka. Anong sinabi mo? Walang kwentang basura. Alamin mo ang lugar mo bilang pinakamakapangyarihan sa Qingzhou. Huwag mong sabihin hindi kita pinagbigyan. Nagpapanggap kang bayani. Hindi magandang diskarte. Hindi nagpapanggap si Ginoong Ye. Mga sinasabi ninyong dakilang Celestial Masters ay walang laban kay Ginoong Ye. Ang tapang ng salita mo, Binibining Son. Tanging si Song Chando lang sa Jing. Ang tunay na Celestial Master. Paano makakalaban itong si Yeti yan sa aming pamilya, Chen? Kung nanggugulo ka lang, Binibining Son, magdala ka ng karapat-dapat rito. Yang basurang kasama mo. Puro kahihiyan lang ang alam. Walang silbi yan. Binibining Chen, paparating na si Chen Zhenpeng na ama mo. Siguro, paalisin ko na yung dalawang basurang yan. Ano sa palagay mo, Binibining Shen? Kung naabala kayo ni Yeti yan, papaalisin ko. Agad-agad yan. Huwag na, Binibining Chen. Hayaan yung masaksihan ni Yeti yan, ang tunay niyong kapangyarihan. Tama si Binibining Shen. Direktor Meng, maaari na pong umupo. Hayaan nating masaksihan ng mga bisita. Mula siyang ding ang tunay na lakas ng Qingzhou. Yeti yan. Ipapakita ko ngayon ang tunay na kahulugan ng pagiging tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Qing. Walang kwenta ang maliit na bayang ito.
Kahit ang pinakamayaman dito ay walang kilala sa kabisera. Ikaw. Pag-uusapan natin ito mamaya. Pagtiyaga, Ji-Chen. Ang tunay na palabas ay hindi pa dumarating. Tama si Pangulong Meng. Ang tunay na drama sa pagitan natin ay nagsisimula pa lamang. Mga binibini at Ginoo, ang subasta ay magsisimula na sa ilang sandali. Pakitandaan ang nabagong patakaran sa okasyong ito. Salamat sa inyong pangunawa. Anong nabago? Basta't may pera ako. Makakapagtaas ako ng taya, tagapagsubasta. Simulan na natin. CJ. Mga kagalang-galang na panauhi. Ang unang bagay ay isang pambihirang relikya. Natuklasan ng isang arkeolohikong pangkat. Ang artepakto ay 5,000 taon na ang tanda. Masdan ang maalamat na Zhao Yu Sword, pinakamahusay na espada ng dinastyang Xia. Ang Zuyu Sword, ito kaya ang personal na sandata ni General Yu mula 1,000 taon. Ito ay pambihira. Walang duda dito, pansinin ang patina ng talem, at mahinang aura mula sa kaluban. Ito ang tunay na Zuyu Sword. Binatang Lu, nais mo ba ang espadang ito? Walang kinalaman ang pagnanais. Ang mahalaga ay, kung matatamo ko ito. 50 milyon. Ginoong Chen, ang subastang ito ay purulyong barter lamang, hindi tumatanggap ng pera. Paano eksaktong gumagana ang sistemang palitan? Ang may-ari ng Storm Sword ay kasalukuyang nagmamatsyag sa subastang ito mula sa likod. Kung may kayang magpakita ng kayang pantay na halaga para sa palitan, maaari silang magtaya. Naunawaan ko na. Anong klaseng kalokohang patakaran ito? Wala akong pakialam. Magbabayad ako ng cash ngayon. Kung hindi, Ginoong Chen, pakiusap ay kumalma kayo. Tulad ng aking pinaliwanag kanina. Ang subastang ito ay may kakaibang mga tuntunin. Malaya kayong umalis kung hindi kayo kontento. Hindi niyo ba ako kilala? Ginoong Chen, may malalakas na taga-suporta ang subastang ito. Sa aking palagay, dapat kayong magtuon sa maayos na pagtaya. Huwag magpanggap. Hindi tumatanggap ng pera. May napakabihirang kayamanan ako sa tahanan. Mula sa dakilang dinastiyang Zhou, isang perlas na ginamit mismo ni Emperador Wu. Makukumbinsi kaya nito ang ating misteryosong nagbibili? Ginoong Meng, sumagot ang nagbibili. Bagamat mahalaga ang inyong perlas, kulang pa ito kumpara sa Storm Sword. Hindi sapat na kapantay. Sige na nga, nakakalungkot naman. Ngunit duda ako na may makapagpakita ng mas mahalagang kayamanan kaysa sa aking perlas. Sandali lang, ipagbigay alam sa may-ari ng espada. Iniaalay ko ang Shan Heloshu. Kapalit ng talim na ito, iniaalay ko ang tipan ng bundok ilo. Kapalit ng espadang ito. Basura ka. Alam mo ba kung ano yan? Isang napakamahalagang kayamanan. Paano mo makukuha yon? Sino nagsabing hindi ko may papakita? Ikaw, gago. Naiintindihan mo ba ang halaga ng tipan? Isa ito sa 3 banal na artepakto ng Xia. Kayang kontrolin ng mga bundok at ilog. Ito'y nagsalba sa ating bansa ng makailang ulit. Ang kanyang ranggo ay kapantay ng espadang Tanay Ulan. Mas mataas pa nga para sa iba. Sinasabi mong mayroon ka nito? Kalakalan ito. Ang subastang ito ay hindi laro-laro. Kapag hindi mo na ipakita ang tipan at nabigo sa pangako, magkakaroon ng parusa. Ginoo, kumpirmado po ba ang pagbibiding ng tipan para sa espada? May problema. Alinsunod sa patakaran, lahat ng pangkat ng Xia ang nag-organisa ng subastang ito. Pagkabigo sa pagpapakita ng tipan ay magdudulot. Ulitin ko, sa akin ang espadang ito. Decision. Ang pinakamataas na bidding ay tipan ng bundok ilo. May iba pang bid. Bid ng tipan? Katawa-tawa. Pakita niya nga kung totoo. Pangahas na pusta. Kabataang walang ingat. Ang espadang Tanay Ulan ay mapapasa makapal na bidder batay sa patakaran. Ipakita ang tipan ngayon din. Sandali. Binata. Ang tipan. Ngayon na. Papunta na ang Lu River Scroll ni Iye. Sandali lang ho, Lolo Wang. Papunta pa rin. Yeti yan. Nagmamalaki ka. Walang kwenta ka. Ginoong Wang, nilinlang ka ng walang hiya. Putang ina mo, hinamak mo ako. Lolo Wang, tapat sa salita si Iye. Sandali lang ho, Lolo Wang. Anong Lolo Wang? Hindi mo ako karapat dapat tawagin. Isa ka lang dalaga sa angkan ng Sun. Ang kapal ng mukha mong magmalaki sa akin. Wang Huanzi, bantayan mo ang salita mo. Binibining Son, kahit malakas ang angka ng Son, at nangingibabaw sa lahat ng pamilya dito, galing lang yan sa ama mo. Pero ikaw, isang dalagang bata, wala pang sapat na karanasan. Ikaw, Dahil wala kang maipakita na dokumento, humanda ka sa kamatayan. Gusto mong kunin ang buhay ko. Yeti yan. Nasa top 3 Celestial Master si Ginoong Wang. Ang pagpatay sa'yo, parang pumatay lang ng langgam. Celestial Master. Tama, ako sa Qingzhou City, sikat na Celestial Master. Ang lakas ng loob mong lapastanganin ako. Kamatayan lang ang sasapitin mo. Walang sinuman dito ang makakakuha ng buhay ko. Walang utang na loob. Mamatay ka na. Tigil. Binibini Chu, bakit siya narito? Binibini Chu. Mula sa kilalang angka ng Chu ng Jing, ang mga Chu ng Jing
Katapat nila ang angkan ng Son, isa sa 3 dakilang angkan. Bakit ang tagapagmana nila dadalo sa subsasta ng Qingzhou, Binibini Chu? Para din ba sa subsasta ang pagpunta ninyo? Imbitasyon. Kasama ko ang isang ginoo. Ginoo, Binibini Chu. Sino po ang ginoong ito? Si Wang Henji. Akin ang Shanhei Luoshu na gusto mo. Sa katayuan ng angkan Chu, natural lang na may ganitong relikya. Yamang nasa inyo ang Shanhei Luoshu. Ipagkakatiwala ko ang Torrent Sword. Binibini Chu, dapat yung malaman. Itong mayabang na si Yetian, sinubukang ipagpalit ang relikya sa Torrent Sword. Nakakatawang plano. Ang Shanhei Luoshu ay kayamanan namin. Nandito lang siya para guluhin tayo. Kawawa naman. Hindi akin ang espadang ito. Binibini Chu, ano ang ibig ninyong sabihin? Si Chu Yuntang ng Angkanchu ay bumabati kay Ginoong Ye. Binibining Chu, nagkakamali po ba kayo ng tao? Binatang si Chen, narito si Binibining Chu. Sa tingin mo'y nalilito ako, pangahas kayong magtanong. Ano ang sinabi mo? Bagamat taga-pamilyang Chu kayo sa Shangjing, at may mataas na katayuan, si Binatang Chen, ang tagapagmana ng mayamang pamilyang Chen sa Qingzhou, ang ganitong mapanghamong salita, ay hindi akma sa inyong estado. Tama si CEO Meng, ang kayabangan ni Binibining Chu, ay kahihiyan sa buong Qingzhou. Binibining Chu. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon na baguhin ang inyong salita. Kung ang mga elite ng King's Hao ay pawang, bakit pa tayo magpakita ng galak? Kayong dalawa, ay tututol sa amin para sa hambog na to? Sulit ba siyang paglabanan? Tama na, ibigay na ang Shanhei Luoshu. Wang Henji. Ito ang Shanhei Luoshu. Nais mo ba ito? Kailangan ko talaga ang artifact na ito, Binibining Chu. Ngunit ang paghamak mo kay Ginoong Ye ay nangangailangan ng paumanhin. Magpaumanhin ka na. Humihingi kayo ng paumanhin sa kanya. Sa loob ng maraming taon, hindi pa ako nagpapakumbaba sa mga bata. Hinding-hindi, ipinagmamalaki ang buong buhay. Nagtatago sa katandaan. Ang lakas ng loob mo, yamang tinatanggihan mo ang Shanhei Luoshu. Wala kang makukuha. Ngunit akin na ang Xiaoyu Sword mo. Iwanan mo ang espada at umalis ka. Yan na ang pinakamalaking awa. Iwanan mo ang espada at umalis ka na. Pwede kitang patawarin. Makinig ka, Yetian. Alam mo ba kung sino si Master Wang? Siya ang pinakabantog na Celestial Master ng Qingzhou. Paano ka nang ahas na hominin si Master Wang? Naghahanap ka ng kamatayan dahil sa respeto sa mga pamilyang Chu at Son. Binibigyan ka niya ng pagkakataon. Nagmamalabis ka na. Walang sawang kasakiman. Kayo ang sakim dito. Binibini Son, nasa Qingzhou tayo, hindi sa Shanghai mo. Bantayan mo ang iyong pananalita. Ang bidding na ito ay punong-puno ng mga makapangyarihan. Lahat ng mga maharlika ay narito. Paano ka nagpakapabaya? Yichen, ikaw ang unang nanggulo. Ang River Map ay mapapasa akin ngayon, at ang Storm Sword ay hindi mapapasayo. Ano? Nagnanakaw ka ng River Map? Pinapayuhan ka ni Miss Chu na umatras. Isuko mo ang River Map ngayon din. Hindi pwede. Sige. Binatang Ginoong Chen, pigilin mo si Master Wang. Binibining Shen, alam kong mahalaga si Yetian sa'yo, ngunit makatitiyak ka na magpapakita ng habag si Master Wang. Kahit papaano, bubuhayin niya ito. Hindi. Si Master Wang ang mamamatay. Ano ang sinabi mo? Hindi totoo yan. Si Master Wang ay pinakarespetadong maestro. Master Wang. Ikaw, sino ka talaga? Imposible. Paano nag-api ka ni Master Wang? Sino ka talaga? Sino ako? Nagnanakaw ka ng aking River Loot Chart. Ginagamit mo ang Taoist Arts para sirain ang kapalar. Yichen, ikaw, sino ka talaga? Ako si Yichen. Ang nagtatakip sa langit ng isang dahon. Mula ngayon, akin na ang espadang ito. Umalis ka na. Yetian, bakit hindi kita kilala? Huwag kang magpanggap. Kung importante ka, kilala ka na sana namin. Mga kasama, huwag kayong malinlang ng basurang ito. Ang totoo, tauhan lang siya ni Jing para guluhin ng Qingzhou. Chen Shuzhe, huwag mong lapastanganin si Master Ye. Binata Chen, baka dapat tayong umurong. Kalimutan na, hindi kailanman, sa buong Qingzhou, walang humihiya sa akin, at dumudungis sa pamilya Chen. Ngayon, Yetian, mananagot ka sa aming angkan. Ikaw ang nanguna, Chen Xiuji. Pero hinihingan mo si Master Ye ng pananagutan. Walang hiya. Sino ang naglakas loob tumawa ng walang hiya sa mga Chen? Ginoong Chen, Itay, nauwi ka rin. Kuya,
Nandito na si Itay at Ginoong Qian. Wala nang makakaapi sa'yo. Ginoong Chen. Tian. Makinig ka, wala ka ng pag-asa ngayong araw. Ang Ginoong Chen ay hindi pangkaraniwang salamangkero tulad ni Wang Lao. Huwag mo silang ikumpara, para lang tapusin ka. Kalkulasyon lang ang kailangan ni Ginoong Chen, at mamamatay ka na. Ganoon ba siya kalakas? Tian. Kung magsosari ka ngayon, baka patawarin ka pa ni Ginoong Chen. Pero, kailangan mong lumuhad at humingi ng tawad. At kung hindi ako susunod? Taka ka, ako si Chen Jianfeng, nakatayo sa harap mo. At nagmamalaki ka pa rin, Tagapangulo Chen. Isang palaboy lang siya, umupo na tayo. Mauna po kayo, Ginoong Chen. Ginoong Ye. Hindi pa tapos ang pagsubasta. Huwag kang magmadali. Tagapangulo Chen, ang susunod na bagay sa pagsubasta ay isang sinaunang relikya na ipinagkatiwala sa pamilyang Chen. Interesado ako dito. Ipagpatuloy ang pagsubasta. Ang susunod na pagsubasta ay mula kay Ginoong Qian Yuan, ang tinaguriang tela ng langit. Ang diagramang Qiantu. Ang diagramang Tianto. Dakilang Guro Qian, nakuha mo na ang diagramang Qiantu. Siyempre. Dahil bukas palad si Dakilang Guro Qian, ako si Chen Jianfeng ay magpapamalas ng tunay na hangarin ng Angkan Chen. Napakahalaga ng diagramang Qiantu sa amin. Iniaalay ko ang bato ng langit ng buhwa at 3 bilyong pisong cash para dito. Walang katumbas ang bato ng langit. Dagdag pa ang 300 na bilyong piso. Mukhang sisuko na ang Angkan Meng. Ito'y ipinagkatiwala ni Dakilang Guro Chen. Lampas sa abot ng aming kakayahan. May mas mataas pa bang taya? Ginoo, ilatag mo ang iyong taya. Siya. Hindi kakayanin ng ama ko. Hanggang walang alam. Ibaba mo ang iyong tanda. Hindi mo tatalunin si Elder Chen. Bakit tataya kung di ka magsasalita? Dapat mas mataas taya mo sa akin. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Sa akin talaga ang diagramang Qiantu. Bakit pa ako tatalo? Nababaliw ka ba? Ang makalangit na tapiseriyang ito ay ipinagkatiwala ni Master Chen. Anong kinalaman mo dyan? Naghahanap ka ng kamatayan. Si Master Chen ang pangunahing banal na maestro sa Qi. Pangahas mong tinutuya siya? Hoy! Ikaw dyan! Sa pilitan ng pagbibid sa mga subasta. Kapag may gulo ka pa, papatalsikin ka na. Qian Yuan. Kilala mo ba ako? Ginoo, magkakilala ba tayo? Hindi mo kilala si Iye. Pero si Qinming ay kilala. Qinming. Qinming. Baka. Si Master Chen ba ang guro ni Qinming? Teka, bakit kakilala ni Master Chen ang basurang tulad mo? Tigil mo yung kahangalan mong pagyayabang. Ang katotohanan ay alam nitong Master Chen. Mukhang, nalaman mo ang sikreto ko. Master Qian, kilala mo sila, ang pamilyang Chen, ay wala ng silbi. Ngayon ay, tutuparin mo na ang huling layunin mo. Anong ibig mong sabihin, Master Qian? Inalagaan ko ang pamilya mo para sa araw na ito. Ama, anong nangyari, ama? Tatay. Ang kapalaran ng pamilya Chen ay umabot na sa ruro. Sa tulong ng Waving Heaven Map, kukunin ko ang kapalaran ng King Zhu para lumakas. Ako ang magiging pinakamalakas na Celestial Master ng Great Xia, at ikaw, Yi Chen, pinuno ng Heavenly Secret Sect. Hindi mo ako kayang talunin. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko, ang Waving Heaven Map na ito ay pagmamayari ng aming Heavenly Secret Sect. Song Qiandu. Utos, narito ang alagad. Dalhin siya pabalik sa Yunming Mountain. Takdaan siya. Dalhin niyo siya. Song Qiandu. Ikaw si Song Qiandu, hepe ng Jing Bureau. Ako si Song Qiandu ay nagpapatunay. Aalis ang King's House sa proteksyon ng Bureau. Sa loob ng 10 taon, mag-isa na kayo. Kapag wala ang proteksyon ng Bureau, mawawasak ang Qingzhou. Hindi. Paano naging sect leader ito? Hindi ako naniniwala. Tian. Binibini Chen. Maniniwala ka o papatayin kita? Binibini Chen. Huminahon ka. Nababaliw ka na ba? Palayasin niyo siya. Tian. May pagtingin ka pa ba sa akin? Tian.